Nagsisimula ang anime sa isang binata na naglalaro ng maraming online games. Habang naglalaro ng isa sa mga laro, bigla siyang nag-teleport sa mundo ng laro kung saan lumitaw sa harapan niya ang karakter na si Ato, na dati niyang ginagampanan, na ikinagulat niya. Tiniyak sa kanya ni Ato na siya iyon, at natuklasan niya na ang larong nilalaro niya habang nakaratay ay isang larong simulation sa pamamahala ng bansa na itinakda sa madilim na mundo ng Fanteria. Si Ato ang paborito niyang karakter sa laro, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa hari, na nagpaisip sa kanya, siya ba ang gumaganap bilang hari? Akala niya ang ibig niyang sabihin ay ang pinuno ng Miyugura, ngunit nilinaw ni Ato na si Haring Takuto ang nakamit ng maraming tagumpay sa yugto ng kahirapan sa gabi. Ginamit nito ang sibilisasyong sinasabing pinakamahirap kontrolin, ang Roan Civilization. Siya rin ang nangungunang manlalaro sa ranggo ng gumagamit. Nagdulot ito ng pagtataka ni Takuto kung paano niya nalaman ito. Ngunit naalala ni Ato ang lahat at lahat ng hiniling niya sa kanya noong laro, at ilang beses na nilang nasakop ang mundo at paulit-ulit na natalo, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ipinaliwanag sa kanya ni Takuto na ginamit niya ang kanyang playstyle sa laro dahil gusto niyang maging kasing lakas niya, at masaya siya ngayong kausap niya ito. Naramdaman din ni Ato ang napakagandang pakiramdam. Pagkatapos ay tumingin si Takuto sa langit at nagtaka sa hugis nito. Tinanong niya si Ato kung pinatawag siya nito sa lugar na ito, ngunit hindi. Mabilis niyang naisip na wala siya sa langit, ngunit tila ito ang mundo ng mga walang hanggang bansa, isang lugar na hindi pamilyar kay Takuto. Inisip ni Ato kung ito ba ay tinatawag na milagro at nilapitan siya, ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa oras na nakilala niya ito. Tinanong niya siya kung maaari silang magsimulang muli, ngunit hindi niya alam kung nasaan sila. Kaya naisip ni Ato na baka ito ang kanyang mundo o ibang mundo. Pagkatapos ay iminungkahi niya na tulad ng ginawa nila noon, dapat silang magsimulang muli sa pagtatayo ng isang kaharian para sa kanilang sarili. Laking gulat ni Takuto, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero pumayag siya sa mungkahi ni Ato na magsisimula na sila gaya ng dati. Hiniling niya sa kanya na buuin ang kanilang sibilisasyon, ang kanilang kaharian na magkasama, na nagpasaya kay Ato. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinabi na siya ay si Ato ang tagapagtanggol, ang batang ipinanganak mula sa tagapagtanggol na wawasak sa mundo. Pinagtibay niya na mula sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay nasa ilalim ng utos ni Haring Takuto. Hiniling niya sa kanya na bumaba sa pinakamababang hanay, at si Takuto ay nasa sabik at sinabi sa kanya na ang kanilang sibilisasyon ang pinakamasama sa lahat ng mga bansa. Tanong ni Takuto sa kanya, para alam mo kung ano ang dapat na unang gawin ng May Agura, tama? Pagkatapos ay nagpasya silang ihiwalay ang kanilang mga sarili sa mundo at isara ang kanilang mga pintuan sa kanilang sarili. Pagkatapos, nagpatawag si Takuto ng isang exploration animal, ngunit pareho silang naiinis sa hitsura ng hayop. Naramdaman ni Takuto na ang kanilang sibilisasyon, ang May Agura, ay sinaunang panahon at kontrolado ang kasamaan at kapahamakan, at dapat nilang laging tandaan iyon bago gumawa ng anumang maling hakbang. Nakita ni Ato na dapat silang maging maingat sa pagtuklas ng iba, na isa sa mga mahigpit na tuntunin ng laro sa mga unang yugto. Pagkatapos ay hiniling ni Takuto sa eksplorasyon na insekto na lumabas at tuklasin ang lahat ng malapit sa kanila. At binalaan nito ni Ato na kung mabibigo nito si Haring Takuto, dapat nitong tiyakin na matatapos ang misyon nito. Mabilis na lumipad ang insekto, ngunit nakaramdam ng pag-aalala si Ato dahil ang insekto ay katulad ng isang insekto na gumaganap ng kanyang tungkulin bilang isang sumusunod sa mga utos. Natuklasan ni Takuto na posibleng ibahagi ang larangan ng pangitain ng insekto tulad ng dati niyang paglalaro. Ngunit ito ay magastos dahil mangangailangan ito ng 100 magic point at mayroon na lamang silang 100 puntos na natitira. Ang pagbuo ng isang settlement na magsisilbing kanilang paunang base ay mangangailangan ng 20 magic point. Naisip ni Ato na malaki ang gastos at hindi sila dapat magaksaya ng maraming enerhiya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Takuto na lumikha ng isang mandirigma upang lumaban para sa kanila, ngunit hindi iyon isang opsyon dahil sa limitadong mga magic point. Nagpasalamat si Ato na seryosong lalaban siya kung kinakailangan. Natuklasan ni Takuto na lalakas si Ato sa paglipas ng panahon, ngunit ang kanyang kasalukuyang antas ay 3, na nangangahulugan na ang sitwasyon ng May Agura ay napakapanganib na ngayon, at anumang paghaharap na kanyang kinakaharap ay maaaring humantong sa pagkalipol nito. Tanong sa kanya ni Ato na medyo ngumiti. Pagkatapos ay nagpatuloy ang insekto sa paggalugad at patuloy na sinundan ito ni Takuto. Sa pamamagitan nito, naging pamilyar siya sa terrain ng nakapalibot na lugar at nakita niyang natatakpan ito ng kagubatan, ngunit wala pa silang nakakaharap na halimaw.
Inaasahan ni Ato na ang kagubatan ay magiging isang magandang lugar upang itago ang mga halimaw, ngunit kakaiba na walang lumitaw. Habang walang nakita si Takuto na inaakala niyang pinagmumulan ng pagkain, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paggalugad saglit. Nakita ni Ato na wala siyang maibigay na tulong dito kaya humingi siya ng tawad dito. Ngunit hindi ito mahalaga kay Takuto dahil ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan na nasa tabi niya ito. Namangha si Ato sa kanyang mga sinabi at nilapitan siya at naantig sa kanyang kahangahangang mga salita. Biglang may sumulpot na grupo ng Dark Elf sa kanila at hindi naman sila kalayuan sa kinaroroonan nila. Malaking grupo iyon at naisip ni Ato na nasa mundo ng pantasya sila. At ang mga Dark Elf ay karaniwang neutral, ngunit sila ay may posibilidad na maging masasamang neutralidad. Sa makatuwid, ito ay nakapagpapatibay sa kanila. Tinanong ni Takuto si Ato kung sa palagay niya ay ito ang mundo ng mga walang hanggang bansa, dahil kung makakahanap sila ng paninirahan ng ibang sibilisasyon, ito ay masama. Pinahahalagahan niya ang mga kahihinatnan ng digmaan at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maiwasan ito. Nakita niya na kailangan nilang magtago noong una, at nakita ni Ato na ang pagiging malapit sa ibang sibilisasyon ay lubhang nakakainis. Iminungkahi ni Ato na kung ganito ang kaso, tumakas sila. Sumang-ayon si Takuto dahil mahal ng May Agura ang kapayapaan at pagkakaisa higit sa lahat, at naisip ni Ato na ang digmaan ay isang barbaric na gawain sa anumang kaso. Pagkatapos ay nagpasya si Takuto na obserbahan nila ang mga Dark Elf na ito upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa paligid. Kung sawi sila, tatakas sila, at pumayag naman si Ato. Pagkatapos ay lumitaw sa kanila ang ilang maitim na duwende, na ikinagulat ng lahat. Ang eksena ay sinundan ng alaala ng mga duwende na ito na gumagala sa kagubatan, at ang kanilang pinuno ay tinawag na Giya. Wala silang mapupuntahan matapos itaboy sa kanilang mga lupain, at hindi na nakaligtas ang kanilang mga anak. Naniniwala si Giya na ang kagubatan na ito ay puno ng mga halaman at dapat mayroong pagkain. Ngunit alam ni Emily ang isang isinumpang kagubatan malapit sa kanila sa gilid ng hindi kilalang lupain ng Hydroha. Naalala niyang may tinatakan siya sa lupaing ito at naniniwala siyang walang maunlad na buhay doon. Naisip ni Giya na ang mga ito ay mga alamat, dahil ang mga puno ay lumago ng maayos at hiniling sa kanya na huwag sumuko. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi rin siya dapat sumuko, dahil hinihintay siya ng kanyang mga tao at hindi siya makakaalis hanggat hindi niya nakikilala sina Ato at Takuto. Bumalik siya sa kanilang kasalukuyan at nakita si Takuto bilang isang masa ng malaking kasamaan, na humantong sa kanyang matinding takot para sa kanyang mga tao at mga sundalo rin. Hindi siya maaaring gumawa ng anumang mga maling desisyon. Lumapit si Giya at lumuhad sa harap ni Takuto, ipinakilala ang kanyang sarili bilang punong mandirigma ng angkan ng Mazarin ng Dark Thousand. Humingi ng tawad si Giya kay Takuto sa pagpasok niya sa gubat ng hari ng walang pahintulot. Naisip ni Ato na mabuti nang humingi ng tawad si Giya dahil nakalusot siya sa kanilang lupain. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi sa kanya ni Giya na ang kanyang angkan ay dating nanirahan sa gitnang lupain ng Aitar Agia. Habang nagsasalita siya, gumaan ang pakiramdam niya na naiintindihan nila ang sitwasyon niya. Ngunit nagalit siya at hiniling na makarating agad siya sa punto. Ipinaliwanag ni Giya na pinalayas sila sa kanilang lupain at wala nang ibang mapupuntahan. Sinabi niya sa kanyang sarili na mali na subukang i-sugarcoat ang katotohanan. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto si Giya kung mahina ang kanilang mga katawan, at nabigla si Giya sa tanong, ngunit sumagot na ang pag-uusig ay napakatindi. Sinabi niya na pumunta sila sa lupaing ito para tumakas sa kawalan ng hustisya dahil naubos na ang kanilang mga supply ng pagkain sa daan at sinusubukan din nilang takasan ang mga humahabol sa kanila. Hindi na sila nakakakuha pa ng pagkain at matagal na rin silang hindi nakakain. Nadama ni Giya na hindi nila karapat-dapat ang lahat ng pagdurusa na ito at ang kanilang paghihirap ay hindi nila karapatan. Ang gusto lang nila ay mamuhay ng payapa sa sarili nilang lugar. Pagkatapos ay inalok sila ni Takuto ng mansanas, na ikinagulat ni Giya. Sinabi sa kanila ni Takuto na sa kanila ang mga mansanas at tinanong niya kung alam niya ang lasa, na sinagot ni Giya na hindi pa niya ito nakita noon at hindi siya pamilyar sa prutas. Naisip niyang bastos na kumain sa harap niya nang walang pinagsasaluhan. Ngunit ang iba pang mga sundalo ni Giya ay agad na kumain ng mga mansanas at labis na nasiyahan sa mga ito. Ipinakita sa kanila ni Takuto ang iba't ibang kulay na mansanas, at naisip ni Ato na dapat pasalamatan ni Giya si Takuto sa pagiging mapagbigay sa kanila. Nakiusap si Giya kay Takuto at ibinalita sa kanya ang tungkol sa mga bata at matatandang nagugutom at wala pang nakakain. Sinabi niya na maaari silang maging balat at buto,
at gusto niyang kumuha ng ilang mansanas para sa iba pa niyang mga tao, mas pinipiling ibahagi sa halip na kumain ng mag-isa. Dahil dito ay nakiramay si Takuto sa kanya at inalok niya ito ng maraming iba't ibang pagkain, na ikinamangha ni Gia. Sinabi ni Gia sa kanyang sarili na sila, ang Dark Thousand, ay tumakas mula sa liwanag, kaya naman tinawag silang Dark Thousand. Nabubuhay sa Light Thousand, habang pinipilit na manirahan sa dilim, malayo sa liwanag. Wala pang nag-abot ng tulong sa kanila. Ngunit binigyan sila ni Takuto ng pagkain at sinabi sa kanila na ito ay kanila na ngayon. Nagpasalamat ang mga sundalo ng Dark Thousand kay Takuto, at tinanong ni Gia ang pangalan ng hari, ngunit hindi siya nito sinagot. Pagkatapos ay lumipat tayo sa kung saan naroroon ang natitirang bahagi ng Dark Thousand, kung saan mayroong isang napakasakit na babae. Sinabi sa kanya ng kanyang anak na si Gia, ang kanilang pinuno, ay darating na may dalang pagkain. Ngayon ay labis siyang nalungkot para sa kanyang ina nang makaamoy sila ng pagkain sa malapit na nakatawag ng kanilang atensyon. Pagkatapos ay nagpakita si Gia at sinabi sa kanila na nagdala siya ng maraming pagkain at hiniling sa kanila na ihanda ito. Ang bata at matanda ay pinakain at sila ay naging napakasaya. Tinanong ng isa sa Dark Thousand si Gia kung saan niya nakuha ang pagkain. Sinabi niya sa kanya na natagpuan niya ito sa isang lugar na nagpapaalala kay Takuto ng sandaling iyon. At pagkatapos ay natulog ang Dark Thousand habang si Gia ay nanatiling gising mag-isa. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang matandang si Molter, at sinabi sa kanya na ang pagkaing dinala niya ay kamangha-mangha at hindi pa siya nakakita ng katulad nito sa kanyang buhay. Ibinahagi ni Gia ang parehong opinyon habang tinikman niya ang pagkain. Tinanong ni Molter si Gia kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Gia na nakatagpo siya ng mga maalamat na nilalang sa kalaliman ng kagubatan. Tinanong ni Molter kung anong uri ng mga alamat. Iniisip ni Gia kung nabanggit ba ni Emily sa kanya ang tungkol sa isang natatakan sa mga isinumpang lupain. Tinanong ni Molter kung nakilala niya ang hari ng kapahamakan. Sinabi sa kanya ni Gia ang ilang mga alamat at mga lumang libro. Sinasabi na kapag ang mundo ay umabot sa punto ng saturasyon nito, ang hari ng pagkawasak ay lilito, nagdadala ng kaguluhan sa lahat at pinipilit ang mga tao na magsimulang muli ng buhay. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano katotoo ang mga kwentong ito, ngunit napagtanto niyang hindi ito maaaring maging kasinungalingan. Tinanong ni Gia si Molter kung inilalarawan niya ang kanyang sarili niyan, ngunit hindi ipinakilala ni Takuto ang kanyang sarili sa sinuman, gayunpaman ay nakakatakot siya upang makuha ang titulong hari ng kapahamakan. Tinanong ni Molter kung nakipag-usap siya sa haring iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Gia na ito ay lampas sa kanilang pangunawa, bagamat may isang dalagang naglilingkod sa kanya. Ipinaliwanag niya ang ilan sa mga salita ng hari, ngunit hindi naniwala si Molter na ito ang hari ng kapahamakan, bagamat tiyak na hindi rin siya isang nilalang ng mabuti. Matapos mapuno ang kanyang tiyan at mabawi ang ilan sa kanyang mahiwagang enerhiya, napagtanto niya na ang kagubatan na ito ay hindi natural, at dapat niyang bigyang pansin iyon. Tinanong ni Molter si Gia kung nag-alok siya ng anumang kapalit para sa pagkain sa hari. Nang malaman ni Molter na walang ibinigay si Gia, hindi siya mapalagay. Pinuna ni Molter si Gia, sinasabing hindi normal para sa isang masamang nilalang na magbigay ng mga regalo ng walang kapalit. Pero ang ginawa lang ni Gia ay ipaliwanag ang pinagdaanan nila. Nang siya ay tanungin, si Molter ay nagtaka kung bakit ang isang tulad ng hari ng kapahamakan ay gagawa nito, at si Gia ay nag-isip na ito ay dahil sa awa at siya ay nakiramay sa kanilang kalagayan. Pinuno sila ng hari sa kanyang pagkabukas palad, na ikinagalit ni Molter dahil yumukod siya sa kanya at naging subordinate niya. Ngunit itinanggi ito ni Gia, at tinanong siya ni Molter kung bakit siya lumuhad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Gia na ang kilos na ito ay nagpapahiwatig ng paggalang, ngunit nadama niya na tinulungan sila ng hari at inalok sila ng tulong noong sila ay nagugutom. Ipinahayag ni Molter ang kanyang pag-aalinlangan, itinuturing itong isang masamang nilalang, ngunit walang ibang mapagpipilian si Gia, at naisip nila na maaari na silang makipagtalo ngayon dahil busog na ang kanilang mga tiyan at binigyan sila ng hari ng pagkain na busog sa kanilang gutom. Nakaramdam ng pagkadismaya si Gia at tinanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit si Molter ay hindi makahanap ng sagot para sa kanya at humingi ng paumanhin para doon, na nagpapatunay na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Molter, bilang pinuno ng Dark Thousand, ay makikipag-ayos na ngayon sa hari. Dahil nabuhay siya ng mahigit 2 siglo, natural na sa kanya na makahanap ng solusyon dito, at hinihintay niya ang araw na mabubuhay siya ng payapa. Kaya tinanong niya si Gia kung kailan darating ang araw na iyon.
Lumipat tayo kay Takuto, kung saan pinaupo siya ni Ato. Tinanong niya siya kung paano siya maaaring gumastos ng pambihirang mahiwagang enerhiya sa isang bagay na tulad niyan. Ngunit naawa si Takuto sa kanila, na ikinagalit ni Ato dahil nasimulan na nilang itatag ang May Agura at hindi pa rin papansinin ang mga nakapaligid sa kanila. Humingi siya ng paumanhin kay Ato dahil sa paggamit niya ng mahiwagang enerhiya nang hindi niya nalalaman, nangako na sa susunod ay tatanungin niya ito bago gawin ito, at hiniling na huwag siyang magalit. Pero itinanggi niya na galit siya. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto kay Ato na kailangan niya siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkontra sa kanya sa matalinong desisyon na ginawa niya. Hiniling niya sa kanya na maglabas ng mga utos ayon sa gusto niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ato na hindi siya nakakausap ng maayos sa Dark Thousand. Habang napakadali niyang kausap, hindi lumabas ang mga salita nang tumayo siya sa harap ng iba. Inakala ni Ato na ginagampanan niya ang papel ng isang mahigpit na pinuno na hinamak ang mga engranding talumpati at nag-iwan ng mga detalyadong negosasyon para sa kanyang mga tagasunod. Napagtanto ni Takuto na mahina siya sa komunikasyon at umiyak, na labis na ikinalungkot ni Ato, na nagudyok sa kanya na hilingin sa kanya na tumigil sa pag-iyak. Nakita ni Molter na ang pagpapahayag ng pagkain ni Takuto sa mga duwende ay magdudulot ng pagkawasak at mapipilitan ang lahat na magsimulang muli. Tinanong niya si Gia kung handa na ba siyang makipagkitang muli sa haring ito, at walang ideya si Molter kung ano ang hihilingin sa kanila bilang kapalit ng kawang gawa na ibinigay sa kanila. Gayunpaman, tiwala si Gia na hindi siya nagsalita tungkol sa bagay na ito. Pero tinanong ni Molter si Gia kung sigurado ba siya sa ganito. Binanggit niya na ang paghingi ng kabayaran sa isang masamang nilalang ay ibinigay, ngunit totoo rin na kailangan nilang hiramin ang kapangyarihan ng hari upang mabuhay. Naisip ni Gia na kahit na umalis sila sa kagubatan na ito, babalik sila sa isang buhay na walang tirahan at mahihirapang makahanap ng pagkain, na haantong sa kanilang wakas. Gayunpaman, naniniwala si Molter na pumunta sila dito upang manirahan sa isang mundong walang pag-uusig. Maaaring ito na ang kanilang huling pagkakataon, at hinimok niya na pumunta sila kay Takuto dahil sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng kanilang mga tao. Pinagmamasdan sila ng insektong nakaugnay kay Takuto. At pagkatapos ay lumipat tayo sa punong tanggapan ni Takuto. Lumapit sa kanila ang insekto upang ihatid ang balita, ngunit naabutan si Ato na kausap si Takuto ng ilang sandali. Si Takuto ang humiling sa insekto na maghatid ng impormasyon. Matapos ipaalam ng insekto kay Takto ang tungkol sa isang bagay, naunawaan niya na papunta sa kanya ang mga duwende. Inakala ni Ato na pupunta sila dahil sa pagkain na inihandog niya sa kanila kahapon, at hindi niya ito dapat ibigay ng sabay-sabay. Ngunit inaasahan ni Takuto na ang pagkakaroon ng mga taong may iba't ibang ideya at kultura ay maaaring humantong sa mga salungatan. Gusto niyang kunin sa kanila ang natitirang pagkain at umalis kaagad. Tinanong ni Ato si Takuto kung may inaalala ba siya. Nag-aalala siya na ayaw niyang makipag-ayos o makipag-usap ng maayos, na naging dahilan upang hindi siya makapagnegosasyon ng maayos. Pagkatapos ay hinalok ni Ato na hawakan ang mga negosasyon sa halip na siya, na magpapakita ng Takuto bilang isang mahal na hari sa kanilang lahat. Pinahahalagahan siya ni Takuto para dito at tinanong siya kung sigurado siya tungkol dito. Ipinangako ni Ato ang kanyang katapatan at nag-alok na maglingkod sa kanya kung may kailangan siya. Akala niya ay nakita siya nito bilang hindi kwalipikado para sa tungkuling ito. Ngunit hindi iyon isang pag-aalala para kay Takuto, na lubos na umasa sa kanya, na ikinatuwa ni Ato nang marinig ito. Pagkatapos ay lumapit sina Molter at Gia kay Takuto, nagsimulang magpasalamat sa kanya para sa pagkain. Nagpakilala si Molter kay Takuto, at nakita ni Ato na ipinakita ni Molter ang kanyang paggalang, gaya ng nararapat. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong sabihin, at pagkatapos ay tinanong ni Molter ang tungkol sa pangalan ni Takuto para mas makilala siya. Nagdulot ito kay Ato ng ilang kakulangan sa ginhawa, ngunit si Takuto, at sinabi sa kanila na siya ang pinuno ng mundo, ang Panginoon ng pagkawasak, si Aire Takuto. Binalaan siya ni Ato na palaging tawagin siya bilang Haring Takuto, na labis na ikinagulat ni Molter. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ato ang kanyang sarili bilang isang mas mababang katayuan kaysa sa Hari Takuto, ngunit binigyang diin na dapat silang maging maingat na ipakita ang kanyang paggalang habang nagsasalita. Pagkatapos ay ipinangako sa kanila ni Molter na iuukit niya ang kanilang mga pangalan sa mga espiritu ng kanilang mga tao. Gumaan ang pakiramdam ni Takuto na maayos na ang takbo, at pinayagan sila ni Ato na kunin ang pagkain at umalis dahil karamihan sa mga ito ay hindi rin magtatagal, na ikinagulat ni Gia at Molter.
Ngunit tinanong ni Molter kung paano niya mababayaran si King Takuto. Naisip ni Ato na hindi ito kailangan at nag-alinlangan na magagawa nila ang anumang bagay na magpapasaya sa hari dahil kulang sila sa mga kinakailangang mapagkukunan. Halos magsalita si Molter, ngunit hindi siya binigyan ni Ato ng pagkakataon, nakaramdam ng pag-aalinlangan at nagtanong kung may binabalak silang gawin, ngunit tinanggihan ito ni Molter. Pagkatapos ay naramdaman ni Takuto na ang mga bagay ay patungo sa kakaibang direksyon at hiniling kay Ato na pag-usapan ang tungkol sa mga negosasyon, ibinubulong sa kanya ang lahat ng gusto niya. Nagalit ito kay Ato, dahil sila ay kakilakilabot na mga negosyador. Nadama niya na hindi niya dapat iwanan ang mga ito ng ganito at puksain ang mga ito upang maiwasan ang mga pagtatagpo sa hinaharap. Gayunpaman, kumpiyansa si Takuto na gusto nilang bumuo ng relasyong kapwa kapaki-pakinabang, na ikinagulat ni Ato. Iminungkahi ni Takuto na tanggapin nila ang isang presyo na magiging katanggap-tanggap sa kanila, sa halip na mag-alok ng tulong ng walang kabayaran, dahil ito ay magpapadama sa kanila ng higit na panatag. Pagkatapos ay sinabi ni Ato sa mga duwende na determinado si Takuto na tanggapin ang kanilang alok kapalit ng kabutihang ipinakita niya sa kanila noon. Ipinahayag ni Molter ang kanilang pasasalamat, at naramdaman ni Takuto na nag-aalala si Molter tungkol sa isang trick, dahil pumanig sila sa kasamaan. Naunawaan ni Ato na nakita ng mga duwende ang hari bilang isang maitim na halimaw, ngunit itinanggi ito ng mga duwende. Nag-isip tuloy si Ato kung ano ang maibibigay nilang kapalit at lumapit kay Takuto, dahil hindi niya alam ang gagawin. Hiniling niya na sabihin sa kanila na ipapakilala nila sila sa labas ng kagubatan. Pumayag si Molter at ipapakita sa kanila ang lahat ng nakita at narinig niya. Tinanong sila ni Ato na umalis sa kagubatan at igalang ang kanilang panunumpa, na nagpanginig kay Gia nang marinig ito. Inaasahan ni Takuto na ang mga kilos ni Gia ay higit na makatwiran kaysa kay Molter, ngunit tiniyak ni Molter sa kanila na kung ano ang magpapasaya sa kanila ay ang pananatili sa unahan ng kagubatan kasama ang hari. Pero sinabi sa kanila ni Ato na bawal ito. Kung nais nilang iligtas ang mga kaluluwa ng kanilang natitirang angkan, hindi nila dapat banggitin ang nangyari sa iba, na ikinagalit ni Gia. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Molter na huminahon at sundin ang mga tagubilin ng hari. Pagkatapos ay nagpasalamat si Molter kay Takuto sa pagpayag sa kanila na bisitahin siya, at umalis sila, iniisip kung ito ba ang tamang gawin, o kung tinanggihan niya sila ng ganito. Nakita niya na may malaking pagkakataon para sa kanilang pagkalipol sa ibang lugar, at kailangan ng isang hakbang upang baguhin ang sitwasyon. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na maghintay at tinanong kung bakit hindi sila magiging kanyang mga followers powers na ikinagulat nila. Nagulat si Ato at iginiit na kailangan niyang sumangguni sa hari ng kaunti, pagkatapos ay nilapitan siya ng galit at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ipinaliwanag ni Takuto na isinasaalang-alang niya ang paggamit ng isang refugee system, na ang mga duwende ay likas na hindi mabuti o masama, at kung tatanggapin niya sila bilang mga refugee, sa pag-aakalang magiging maayos ang mga bagay tulad ng sa laro, dapat silang maging masasamang nilalang na katulad nila. Ngunit naisip ni Ato na posible para sa mga grupo ng kaparehong masasamang nilalang na magkakasamang mabuhay. Kahit na ibang-iba sila sa mga pangunahing mamamayan ng May Agora, ang mga humanoid, may nanatiling panganib ng pag-aaway sa pagitan nila. Inaasahan ni Takuto ang pagkakaroon ng panganib, ngunit kailangan niyang tandaan kung ano ang hitsura ng mga humanoid. Tinanong niya siya kung kaya niyang tiisin ang pamumuhay kasama nila bilang mga mamamayan. Sigurado si Ato na mahirap makipag-usap ng normal sa mga humanoid na iyon dahil hindi kaaya-aya ang kanilang hitsura. Kaya naman, inakala ni Takuto na magkatugma sila at matutulungan siya nito ng husto kapag nakarating sa kanila ang impormasyon. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na nilayo ni Takuto na magtatag ng isang bansa dito sa lalong madaling panahon, at tinanong kung gusto nilang maging mga mamamayan nito, nangangako na bibigyan sila ng proteksyon. Tinanong ni Molter kung ano ang mangyayari sa kanila kung magiging mga tagasunod niya sila. Ipinangako ni Ato sa kanila ang walang hanggang kaligayahan, at ipinaalam sa kanila na sila ay magiging masamang nilalang at magkakaroon ng kalayaan sa pagpili ng kanilang kapalaran. Sinabi niya sa kanila na ang mga bagay ay magiging mas kasiya-siya sa tabi niya kung gusto nilang makita ito sa kanyang paraan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila upang galugarin ang kagubatan, at hiniling ni Ato kay Takuto na bantayan ang kanyang mga hakbang. Ngunit magaling si Takuto at sinabihan niya si Ato na magtatagal ang mga duwende upang magdesisyon na sundan siya. Kahit sino pa ay mag-iisip ng malalim tungkol dito, pagbabago nito sa isang tao.
Ngunit sinabi ni Ato sa kanila na alam na nila sa simula pa lang kung ano ang magiging pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila. Sinabi niya sa kanya na naroon ang kanilang kampo. Nakikita niya ito. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng mga duwende, hiniling ni Molter na lumuhad sila sa harap niya. At nang mapatingin sa kanya ang isa sa mga duwende, nawala ang kanyang katinoan at hiniling na walang makatingin sa kanya ng diretso hanggang sa maupo si Takuto sa trono. Ipinaalam ni Ato kay Takuto na ang lahat ng mga duwende ay naruroon, at inihayag ang kanilang pagtanggap bilang mga mamamayan ng kanilang bagong bansa, ang May Agora. Tinanong ni Ato si Takuto kung sigurado ba siya dito. Sumagot si Takuto na lahat ng kondisyon ay natugunan at hiniling sa kanya na formal na ipahayag ang pagkakatatag ng May Agora. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na sila ay mga mamamayan na ngayon ng May Agora, at ang kanilang kaligayahan at kaligtasan ay magagarantiyahan sa ilalim ni Haring Takuto. Ngunit iniisip ni Gia kung iyon na ba ang lahat. Sinabihan sila na magiging kontrabida sila. Ngunit wala siyang naramdamang pagbabago. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagkamuhi sa loob niya para sa mga sumunog at ng api sa kanila, isinailalim sila sa pinsala. Naramdaman din ito ni Emily. Ngunit nadagdagan ang galit ni Gia nang lumapit si Takuto sa kanya at tinanong kung kumusta na siya. Naisip noon ni Gia na isang kagalakan na nasa ilalim ng pangangalaga ng isang tao. Sinalubong ng mga duwende si Takuto habang umiiyak sa tuwa. At pagkatapos ay napagtanto ni Takuto na siya ay naipit dahil magsisimula siya sa isang dahado sa kontinente. Galit na galit siya at ipinakita ang mapa kay Ato. Nagngangalit sa galit, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa 2 dakilang bansa sa nayon, isa rito ay ang kaharian ng Qualia. Ipinaalam sa kanya ni Ato na ang mga taong ito ay tapat na Arlos, na nangangahulugang malakas silang taga-suporta ng kabutihan. Ang kaharian naman ng na ay mga duwende na mahilig sa kalikasan na mabuti rin. Naniniwala si Takuto na kapag natuklasan nila ang kanilang masamang bansa, haantong ito sa kanilang pagkamatay sa panig ni Takuto. Alam niyang wala silang kapangyarihang militar ngayon para labanan ang 2 dakilang bansang ito. Parehong nabalisa ng husto, ngunit naisip ni Takuto na hindi lahat ng balita ay masama. Karaniwan, nahirapan ang May Agora na gumawa ng pananaliksik, at sinabi sa kanya ni Ato na ang kanilang mga mamamayan, na kalahating tao, ay sa huli ay hangal. Ngunit ang maganda ay mataas ang kanilang pagkamayabong at hindi madaling nabawasan ang kanilang kaligayahan. Iniisip ni Takuto na maaaring takpan ng mga duwende ang kahinaang ito. Matapos maintindihan ni Ato, narinig niya ang tunog ng mga duwende para magulat sa kanila tungkol sa labas ng mundo. Sinabi ni Gia kay Takuto na kasama niya si Emily, ang kanyang katulong. Dahil siya ay isang matalinong babae na may malawak na kaalaman sa mga alamat at iba pang mga bansa, naniniwala siya na siya ay makikinabang sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Ato sa kanila na ang hari ay nalulugod sa kanilang dedikasyon at sila ay itatalaga sa mga kilalang posisyon upang pamahalaan ang kaharian ng May Agora. Ito ay isang desisyon ni Takuto nang walang anumang pagbabalik. Si Molter ang bahala sa pangangasiwa ng estado, at dahil siya ay maaaring gumamit ng math magic, malaking pag-asa ang ilalagay sa kanya. Agad namang tinanggap ni Molter, at si Gia ay magpapatuloy sa pagtatrabaho bilang pinuno ng mga mandirigma na namamahala sa mga puwersa ng May Agora. Responsibilidad niyang mag-recruit ng mga sundalo, at malugod na tinanggap ni Gia ang posisyon, ipinahayag na handa silang patayin ang mga kaaway at gawing walang buhay na katawan, na ikinatakot ni Takuto dahil brutal ang digmaan. Pinaalalahanan sila ni Ato na mas gusto ng hari ang kapayapaan at hiniling sa kanya na laging tandaan ito. Nagtaka siya kung bakit napakapayapa ng hari ng kapahamakan. Hiniling ni Ato na magpahinga sila ng mabuti, para makabawi, dahil sila ang aatasan sa pagtatayo ng mga pabahay. Ipinahayag ni Molter ang kanyang pasasalamat, ngunit higit siyang nakinabang kay Gia, na nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling lakas. Inis nitong si Gia, na nagsabi sa hari na siya ay mas masigla kaysa kay Molter at hindi na kailangang magpahinga. Magsusumikap din si Emily. Ngunit naisip ni Ato na nahuhumaling sila sa trabaho at tinanong si Takuto kung maaari silang humiling ng pagtitipon ng mapagkukunan sa oras na iyon. Ngunit inasahan ni Takuto ang ideya ng pagpapabuti ng lupain at sinabi sa kanya na mayroon din silang kakayahan. Pagkatapos ay nagtanong siya, tinanong si Molter kung maaari silang mangolekta ng kahoy habang tinitiyak na sapat na ang kagubatan ay nanatiling hindi masaktan. Nag-alinlangan si Molter sa gawaing ito dahil sila ay mga taong naninirahan sa ilalim ng kagubatan, at kung balak niyang magtayo ng mga gusali gamit ang malalaking puno, tiyak na matutugunan niya ang pagnanais ng hari.
Malaki ang pag-asa ni Ato tungkol dito, na muling namangha kay Gia, dahil ang hari ng kapahamakan ay tila walang intensyon na sirain ang kagubatan. Pagkatapos ay binati sila ni Takuto ng swerte at hiniling na huwag kalimutang i-reforest ang kakahuyan, na ikinagulat ng mga duwende. Tinanong ni Gia kung ano ang ibig sabihin ng muling pagtatanim dito. Nagulat si Ato na hindi niya naintindihan ang kahulugan ng muling pagtatanim. Siya, si Molter, at Emily. Pero hindi rin nila alam. Pagkatapos ay natuklasan ni Takuto na ang mga tao sa mundong ito ay hindi alam kung paano magtayo ng mga kuta gamit ang mahiwagang teknolohiya. Tinanong ni Ato si Molter kung alam niya ang mga tuntunin ng mahika at ang 6 na pangunahing elemento. Alam lamang ni Molter ang tungkol sa 4 na pangunahing elemento, na isang pangunahing konsepto ng mahika. Hindi pa narinig ni Emily ang katagang military magic na ginamit ng ibang bansa dito. Napagtanto ni Takuto na napakalayo nila sa mahiwagang teknolohiya. Nakita ni Molter na mas mahirap sila kaysa sa inaakala niyang kaharian niya. Ngunit naniniwala si Ato na mayroon silang pagkakataon na malampasan ang ibang mga bansa sa sandaling sila ay sumulong. Sinabi niya sa kanila na ang reforestation ay ang pagtatanim ng mga puno pagkatapos putulin ang mga ito upang mapangalagaan ang kapaligiran. At ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang mga mapagkukunan. Gayunpaman, hindi inisip ni Emily na ang anumang paraan ng kanilang mahika ay may kaugnayan sa paglaki ng puno. Inihula ni Molter na ang mga puno ay tumatagal ng mahabang panahon at may kakayahang putulin. Ngunit naniniwala si Ato na ang reforestation ay isang teknolohiya gamit ang 4 na pangunahing elemento upang mapabilis ang kanilang paglaki. Ang karunungan na ito ay isinilang mula sa kanilang dakilang hari na si Takuto, na ikinamangha ng lahat. Itinuring ito ni Gia bilang napakamali. Ngunit patuloy na sinabi ni Ato sa kanila na ang kaalamang nabuo ng kanilang hari ay sumasaklaw sa maraming iba't ibang larangan, at nagtanong kung natanto nila kung gaano sila kaswerte para sa pagpapalang ito. Naisip ni Emily na ang mga mansanas na nakuha niya noon ay pagkain na nilikha ng hari. At kinumpirma ito ni Ato, ngunit mas pinili ang mga ubas na nilikha ng hari. Humanga rin si Emily sa mga ubas at natagpuan niya ang mga buto sa mga ito na sabik niyang itinanim, hinihintay na tumubo ang mga ito. Iniwan nito si Ato at Takuto na namangha, at tinanong siya ni Ato kung talagang itinanim niya ang mga buto ng ubas at ito ay sumibol na. Saka nagtaka si Takuto kung bakit hindi niya ito naisip kanina. Ang pinakamahusay na pagkain na nilikha noon ay mula sa kontemporaryong mundo. Nangangahulugan ito na maaari niyang gamitin ang pang-emergency na produksyon upang lumikha ng mga bagay na wala sa laro. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng pang-emergency na produksyon at natuklasan na sa kapangyarihang ito, maaari siyang lumikha ng pubura, mga pangunahing metal, at maging ng langis. Ngunit ito ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng mahiwagang enerhiya, na kung saan ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nakaramdam siya ng saya, ngunit natatakot si Emily na may masamang mangyari. Tiniyak sa kanya ni Ato na ayos na ang lahat at maganda ang kanyang nagawa, at nakuha ng May Agura ang pangalawang pambansang kalamangan nito. Pagkatapos ay lumipat tayo sa isa sa mga kaharian sa kontinente, kung saan ang prinsesa ay tumutugtog ng piano at nanumpa sa isinumpa na kagubatan, dahil sa isang babala na ang mundo ay nanggagaling doon. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang kardinal at hiniling sa kanya na magmadali sa paghahanda, dahil sa paglitaw ng mga halimaw sa hilagang lalawigan. Pumayag ang reyna na umalis dahil hindi niya ito dapat balewalain. Pagkatapos ay bumalik tayo sa mga duwende, na nagsimulang magtanim ng mga buto sa kagubatan. Gumalaw ang prinsesa at ang cardinal kasama ang isang grupo ng mga gwardya. Narinig ng isa sa mga gwardya na ang prinsesa ay nagtataglay ng isang espesyal na kapangyarihan, ngunit hindi niya ito naramdaman mula sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ng kapitan na maghintay at tingnan. Habang naglalakad sila, may lumitaw na grupo ng mga halimaw, papunta sa kanila para patayin sila. Hiniling ng cardinal na kumilos ang prinsesa habang naghahanda ang mga sundalo para sa mga halimaw. Ngunit ang prinsesa ay nagbigay ng kanyang espesyal na spell, itinutok ang kanyang mga tauhan sa mga halimaw, at sinunog silang lahat. Ang cardinal ay namangha sa kanyang kapangyarihan, na inihalin tulad ito sa isang nakamamatay na sandata. Pero may kakaibang nangyari na ikinagulat ng lahat. Ang prinsesa ay nagtataglay ng kapangyarihan upang ganap na itaboy ang kasamaan at mapanatili ang isang malakas na relasyon sa kaharian ng elf. Ibinaon niya ang kanyang mga kaaway sa apoy at nagpaalam sa kanila gamit ang flash powers, kaya naman isa siya sa 7 dakilang santo ng kontinente na kilala bilang Selena, ang Lady of the Floral Burial.
Pagkatapos ay tinanong ni Selena ang Cardinal tungkol sa bagay na napag-usapan nila sa daan. Hindi alam ng Cardinal kung ano ang sinasabi niya. Ipinaalala niya sa kanya na ito ay tungkol sa mga palatandaan na naghahayag ng katapusan ng mundo sa Cursed Lands, at ang pangangailangang magpadala ng mga banal na knights para mag-imbestiga. Gayunpaman, mariing tumutol ang Cardinal, na nangangatuwiran na hindi nila dapat bigyang pansin ang mga sinumpa na lupain sa malayong madilim na kontinente sa timog, at hindi papayag ang pamunuan na magpadala ng mga kabalyero para sa layuning ito. Kaya nagpa siya si Selena na mag-isa. Ang desisyong ito ay labis na ikinagalit ng Cardinal, dahil hindi napagtanto ni Selena ang kanyang sariling katayuan na gumagawa ng ganoong bagay. Pinaalalahanan niya ito na hindi na siya ganoong simpleng babae sa baryo. Ngunit sinabi sa kanya ng Cardinal na ipapadala niya ang mga sundalo sa ilalim ng kanyang direktang utos. Pag-alis niya, binasted niya ito nang hindi niya naririnig. Pagkatapos ay lumipat tayo sa kagubatan. Sinabi ni Ato sa lahat na oras na para magtayo, na nagpasaya sa mga duwende. Pagkatapos ay sumama siya kay Takuto sa silid ng kanyang konseho. Masaya si Takuto, at tinanong siya ni Ato kung ano ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Masaya siya tungkol sa kanyang trono na itinayo ng mga duwende, at ginawa nila ang lahat ng mabilis, na isa sa kanilang mga lakas. Sinabi rin sa kanya ni Ato na nagsimula silang bumuo ng kanilang sariling sibilisasyon, na magiging sapat na malakas upang mangibabaw sa lupain at tumagos sa kalangitan. Pagkatapos ay pumunta rin sa kanila sina Molter, Gia at Emily para dumalo sa isang pulong. Pero bago iyon, hiniling ni Emily kay Takuto na tumanggap ng regalo. Agad na nagsuot ng damit si Takuto at tuwang-tuwa dahil sa wakas ay natanggal na rin niya ang kanyang pantulog. Sinabi sa kanya ni Emily na lahat sila ay nagtrabaho ng husto upang maging angkop sa kanya ang outfit. Nagustuhan din ni Ato ang outfit at naisip nito na bagay kay Takuto ng husto. Sinabi ni Ato sa mga duwende na napakasaya ni Takuto, na nagpasaya rin sa mga duwende. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na oras para sa mga panloob na gawain. Ngunit si Takuto ay abala sa kagandahan ng kanyang trono at hindi man lang sila pinansin. Nagulat ang mga duwende sa kanyang pag-uugali, ngunit sinubukan ni Ato na takpan siya, na sinasabi sa kanila na sisimulan nila ang pulong at kumonsulta kay Takuto kung kinakailangan. Si Takuto ay umaasa sa kanila. Pagkatapos ay nagtanong si Molter tungkol sa mga gusaling nais nilang simulan ang pagtatayo. Naghanda na rin si Gia, tulad ng pagpapatag ng lupa at pagputol ng mga sanga. Ngunit naisip ni Ato na dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pagtatayo ng pasilidad sa paggawa ng pagkain, sa paniniwalang walang sino mang makikipagdigma ng walang laman ang tiyan, kahit na wala silang planong labanan ang anumang digmaan. Ngunit nagtaka si Molter kung si Takuto ay maaaring makagawa ng walang katapusang dami gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakita ito ni Ato bilang sobrang pasanin na taktika sa ganoong gawain at naisip nila na maaari silang maharap sa mga problema sa pamamahagi habang lumalawak ang lupain. Naisip ni Molter na tama si Ato at humingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi magandang pagpaplano. Ngunit si Ato ay walang problema dito, dahil naiintindihan niya ang kanyang punto. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isang bagay na kakaiba sa isang palayok, na ikinagulat nila. Tinanong ni Molter kung ano iyon. Ipinaliwanag sa kanila ni Ato na ito ay isang puno ng laman, isa sa mga pasilidad sa paggawa ng pagkain sa kanilang sibilisasyon. Gumagawa ito ng misteryosong karne na may lasa ng laman ng tao at nagbibigay ng masaganang ani. Pero naisip ni Takuto na masama iyon. Naunawaan ito ni Molter, ngunit tumutol dahil ang ilan ay maaaring hindi nasisiyahan sa pagkain ng laman ng tao. Ngunit hiniling sa kanila ni Ato na itanim ito pansamantala, bilang panimula. Kakailanganin din nito ang isang kubo upang pamahalaan ito at isang gusali upang mag-imbak ng pagkain. At si Emily ang mananagot dito. Hiniling ng puno kay Emily na alagaan itong mabuti, na ikinatakot ni Emily. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na ang pangalawang item ay pananaliksik. Dahil sila ay isang maliit na bansa, kailangan nilang makuha ang pinakabagong teknolohiya. Tinanong ni Molter kung aling teknolohiya ang dapat unahin. Naisip ni Ato na ito ay magic technology, syempre, na ikinatuwa ni Takuto, at sinabi ito sa kanila ni Ato. Si Molter, bilang isang magic researcher tulad ni Takuto, ay natuwa rin at tinanong si Ato kung anong uri ng magic ang kanilang pagsasaliksik. Kinumpirma ni Ato sa kanila na ito ay magic ng militar, dahil ang regular na magic ay maaari lamang mag-target ng ilang dosenang tao.
Ngunit pinapayagan ka ng mahika ng militar na lipulin ang mga hukbo ng libo-libo. Nagbibigay daan din ito sa iyong baguhin ang terrain sa iyong pabor, kasama ng iba pang mga madiskarteng gamit. Ito ay namangha sa kanila, at si Molter ay nagtaka kung ang gayong mahika ay umiral pa nga. Ngunit hiniling ni Ato sa kanya ang ilang taong may talento sa mahika upang magtrabaho sa pananaliksik na ito. Inaasahan ni Takuto na mabubuo nila ito ng mabilis dahil hindi ito isang napakakomplikadong teknolohiya, na nagpasaya kay Molter tungkol sa mahikang ito. Pagkatapos ay lumipat si Ato sa pagpaplano ng planong militar. Nakaramdam ng pananabik si Gia na oras na niya at dapat siyang mag-organisa ng hukbo. Ngunit pinutol siya ni Takuto at sinabihan na huwag masyadong mag-focus doon sa ngayon, na nagpapahina sa sigla ni Gia. Naisip ni Ato na ang mga hukbo ay hindi gumagawa ng anuman, ngunit kumonsumo lamang ng mga mapagkukunan at mahiwagang enerhiya. Ngunit nakita ni Gia na ang kanilang kasalukuyang puwersang panlaban ay walang kapangyarihang protektahan ang hari. Naisip ni Molter na ang mas masahol pa ay mayroon silang mga bounty sa kanilang mga ulo para sa pagiging pinuno ng mga Dark Elf. Napagtanto ni Ato na nag-aalala sila sa paghabol. Iminungkahi ni Takuto na gumawa sila ng isang bayani. Naisip ni Ato na ito ay isang napakatalino na ideya. Maaaring may mataas na gastos sa produksyon ng isang bayani, ngunit halos hindi sila nangangailangan ng pagpapanatili, na ginagawang isang perpektong pagpipilian. Tapos tinanong ni Gia si Ato kung anong klaseng bayani. Sinabi sa kanila ni Ato na sa May Agora, mayroong ilang mga bayani na naglilingkod sa ilalim ng utos ni Takuto. Lahat sila ay malalakas at nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan. Mayroong ilang mga kondisyon na dapat matugunan upang ipatawag ang mga ito, ngunit dapat silang makapagpatawag ng isa man lang. Naisip ni Takuto na ang patuloy na pangangailangan ng hukbo para sa mga mapagkukunan ay nakakaakit din ng pansin, at ang isang bayani ay makakatulong sa kanila na panatilihin ang kanilang lihim. Sa makatuwid, nagpa siya si Takuto na gumawa ng isang bayani, at pagkatapos ay maaari silang magpahinga, na humantong sa pasasalamat ni Gia kay Takuto. Nakita ni Takuto na napakasaya ng pamamahala sa mga panloob na gawain, at kinumpirma din ito ni Ato para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mangolekta ng mahiwagang enerhiya mula sa mga mamamayan at ang halagang ito ay maiuugnay sa kaligayahan ng mga mamamayan. Kung mas masaya ang mga tao, mas uunlad ang bansa. Sa gayon ay aakayin ni Takuto ang lahat sa kaligayahan. Pagkatapos ay lumipat kami sa kontinente ng Iberia, kung saan ang isang sundalo na nagngangalang Lonius ay umaasa sa kanyang ligtas na pagbabalik mula sa madilim na kontinente. Lumapit sa kanya si Ferdel at sinabi sa kanya na wala silang gagawin at sapat na ang kanyang nanalangin. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa kwintas na suot, ngunit agad itong itinago ni Lonius. Inakala ni Ferdel na suot niya ang singsing bilang pampaswerte at tinanong niya ang mga pangalan ng kanyang asawa at anak na babae. Inakala ni Lonius na wala ito sa kanya, ngunit may hinanakit siyang sinabi sa kanya na ang pangalan ng kanyang asawa ay Marcia at ang kanyang anak na babae ay Mina. Pagkatapos ay sinabi ni Ferdel kay Lonius na magsasama sila ng ilang araw, at mainis siya kapag narinig niyang binubulong ang pangalan ng kanyang asawa o anak sa kanyang pagtulog. Sinabi ni Lonius sa kanyang sarili na si Ferdel ay bastos at walang pakundangan, ngunit marami siyang kakayahan at tagumpay. Nagtaka si Ferdel kung bakit nila siya pinapunta sa Darkness Continent. Sinabi sa kanya ni Lonius na iimbestigahan nila ang pangitain ng Saint Swalena. Kung sila ay magtagumpay, sila ay papurihan ng komperensya ng Southern Province. Ngunit kung sila ay nabigo, siya, bilang isang katulong na banal na kabalyero, ay mananagot. Gayunpaman, nakita ni Ferdel na ang mga puwersang ito ay masyadong mahina upang siyasatin ang pangitain ng Swalena, at na sila lamang ang dalawang banal na kabalyero, at ang iba pang mga sundalo ay mga mersenaryo. Ngunit naisip ni Lonius na napakabihirang magsagawa ng pagsisiyasat sa labas ng mga pambansang hangganan, kaya walang mga pamantayan para sa laki ng mga puwersang ipapakalat. Nagtataka si Ferdel kung ano ang iniisip ng mga nakatataas, ngunit nahirapan si Lonius na malaman kung ano ang iniisip ng mga nakatataas, dahil alam nila kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, at tiyak na mayroon silang sapat na mga dahilan upang idagdag si Ferdel sa partido ni Lonius bago ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay lumabas sila sa mga mersenaryo at sinabi ng isa sa kanila na matagal na nilang hinihintay siya. Natuwa si Ferdel sa paghirang sa mga mersenaryong ito. Naisip ni Lonius sa kanyang sarili na madaragdagan ni Ferdel ang kanilang pagkakataong mabuhay sa labanang ito. Pagkatapos ay lumipat tayo sa kagubatan, at namangha si Takuto sa ginawang pagtatayo.
Nakita niya ang simula ng kanyang sibilisasyon sa laro na umuunlad ng unti-unti, ngunit ngayon ay nakikita na niya ito sa katotohanan at ito ay ibang bagay para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Emily na ito ang kanilang paraan ng pagtatayo ng mga bahay sa ibabaw ng mga puno. Sinabi rin niya sa kanila na ang puno ng karne ay lumalaki sa isang mahusay na bilis at malapit na nilang tapusin ang bodega ng pagkain. Nakatuklas sila ng isang bukal sa malapit upang makakuha ng permanenteng mapagkukunan ng tubig. Ang gusaling ito ay kung saan naninirahan si Haring Takuto, at ito rin ang punong tanggapan para sa pangkalahatang administrasyon na humawak ng mga papeles. Naisip niya na ang sistema ng May Agora ay karapat-dapat sa isang mas kahangahangang punong tanggapan, ngunit ito ang magagawa nila sa ngayon, at ito ang laki sa kasalukuyan. Sinabi ni Takuto sa kanyang sarili na ito ay isang matalinong desisyon at na nagawa niya ang mga gawain na hindi niya inilabas na mga utos, tulad ng pag-secure ng isang mapagkukunan ng tubig, na lubos niyang pinahahalagahan. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang mga maitim na duwende na ito na payat nang makilala niya sila, ngunit ngayon ay puno ng buhay. Siya ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong iyon, ngunit ang makita silang ganito ay sobrang saya niya. Tinanong ni Emily si Takuto para sa kanyang opinyon, sinabing natupad nila ang kanyang mga nais dahil sa pagnanais na gantihan siya. At bilang ganti rin sa awa na ibinigay niya sa kanila. Sinabi sa kanila ni Takuto na kamangha-mangha sila at natutuwa siyang tinanggap niya sila bilang mga mamamayan, na nagpaiyak kay Emily sa kaligayahan. Patuloy na ginabayan ni Emily sina Takuto at Ato sa kanilang paglilibot. Gumaan ang pakiramdam ni Takuto dahil nakabawi na si Emily. Bilang isang batang babae ay hindi kailanman umiyak dahil sa kanya noon, at ito ay nagpagulo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Emily sa kanila na ang mga puno ng karne ay halos handa na para sa pag-aani at ang lahat ay maayos, dahil sa mataas na kalidad na kagamitan na ibinigay sa kanila ni Takuto. Tiniyak sa kanya ni Takuto na bibigyan niya sila ng mas maraming kagamitan sa ngayon dahil nag-aalala siya. Nag-aalala na mababa ang kalidad kung sila mismo ang gumawa nito. Nakita ni Ato na ito ay makakatulong sa kanilang mabilis na pag-unlad at ito ay parang pagdaraya. Ngunit nakadama ng kasiyahan si Takuto sa paggamit ng mga kakayahan na tila pandaraya upang magpataw ng kontrol. At nakaramdam din ng saya si Ato tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ng puno kay Emily na ito ay hinog na para makakain, na ikinatakot ni Emily. Ginagarantiyahan ni Ato ang paggawa ng kinakailangang pagkain upang suportahan ang populasyon ng May Agora. Pagkatapos ay hiniling ni Emily na samahan siya sa pinagmumulan ng tubig. Habang nasa daan, may kakaibang naramdaman si Emily sa Flight Forest. Nagulat siya sa hitsura ng tagsibol na natagpuan nila. Pagkatapos ay lumapit sa kanila si Nagia at Molter at tinanggap si Takuto. Sila ay dumating upang gumawa ng isang daluyan ng tubig pagkatapos sabihin sa kanila ni Emily. Ngunit naisip ni Emily na ang tubig ay hindi na magagamit. Hiniling ni Molter na tingnan, ngunit tiniyak sa kanila ni Ato na ligtas ito at uminom mula rito, na ikinagulat nila. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na ang lugar na ito ay tinatawag na Cursed Domain, at ito ay patunay na ang lupaing ito ay naging bahagi ng teritoryo ng May Agora. Huminga ng malalim si Takuto. Nang gawin nila, naramdaman ni Molter na naging malinaw ang kanyang isip. Naramdaman ni Gia ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at napaka-refresh ng pakiramdam ni Emily. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ato sa kanila na sila ay naging mga residente ng May Agora, at ngayon sila ay naging mula sa neutral tungo sa kasamaan at nabigyan ng mga benepisyo ng isinumpang domain. Nagtataka si Molter kung ano ang ibig sabihin ni Ato, kung ang ibig niyang sabihin ay hindi ito isang ligtas na kapaligiran, ngunit isa rin na nagbibigay ng mas komportableng kapaligiran para sa kanila upang matirhan. Pagkatapos ay uminom si Gia ng tubig at nakitang maaari niyang inumin ito ng normal. Sinabi sa kanila ni Takuto na ang isinumpang domain ay napakaangkop para sa pagtatanggol, at sa lalong madaling panahon ang lahat ng kanilang mga lupain ay magbabago sa ganitong anyo. Tiniyak sa kanila ni Ato na ang lahat ng ito ay bunga ng kapangyarihan ni Takuto. Inaasahan ito ni Molter mula sa isang dakilang haring tulad niya. Ngunit may isang problema, na malinaw na nakakakuha ito ng pansin. Iminungkahi ni Molter na magbigay ng malapit na pagsubaybay sa nakapaligid na lugar sa ngayon. Ngunit kung magiging ganito ang buong lugar, mas magiging madali para sa kanilang mga kaaway na matuklasan sila. Iminungkahi ni Gia na dapat silang bumuo ng isang hukbo, ngunit nais ni Ato na tiyakin sa kanila dahil ang hari ay gagawa ng isang bayani, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ngunit hindi naintindihan ni Molter kung ano ang ibig sabihin ng bayani,
kahit na matapos itong ipaliwanag ni Ato sa kanila noon. Naisip ni Ato na mas mabuting makakita sila ng sarili nilang mga mata. Ilang araw na ang lumipas mula nang dumating sila rito, sapat na ang oras para dito. Ipinakita ni Ato ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat ng mga duwende. Sinabi niya sa kanila na siya rin ay isang bayani, at ang nakita nila ay maliit na bahagi lamang ng kanyang magagawa. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga tinatawag na bayani ay nagtataglay ng kapangyarihang lipulin ang buong hukbo. Ipinaliwanag sa kanila ni Takuto na ang kapangyarihan ng mga bayani ay pambihira, hindi nakakaakit ng pansin, at patuloy silang lumalakas sa paglipas ng panahon, kahit na walang ginagawa, na nakakamangha sa kanila. Iniisip ni Gia kung magiging mas malakas pa ba si Ato dito sa paglipas ng panahon. Sinabi sa kanila ni Ato na dahil plano nilang manatili sa paghihiwalay, ang kanyang kapangyarihan ay sapat para sa kanilang kasalukuyang mga pangangailangan. Ngunit sinabi ni Takuto kay Ato na hindi niya kailangang sirain ang kagubatan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, at sinabi sa kanya na pag-uusapan nila ang bagay na ito sa ibang pagkakataon, ngunit hiniling sa kanya na siguraduhing linisin ang kagubatan. Dahil dito ay labis na nasasabik si Gia, at sinabi niyang tutulungan din niya si Takuto. Kinilala ni Molter ang kapangyarihan ni Takuto sa pangalawang pagkakataon, at ang kapangyarihan din ni Ato. Naisip niya na dapat siyang magtayo ng isang palasyo na angkop kay Takuto. Ngunit komportable si Takuto sa kanyang bahay, na tulad ng ibang mga bahay. Nakita ni Molter na hindi ito angkop sa kanya, at tinanggihan ni Gia ang ideya ng kanilang hari na nakatira sa isang bahay tulad ng iba pang mga bahay. At si Emily ay makonsensya tungkol dito. Naisip ni Molter na magiging bastos na tumutol sa opinyon ni Takuto, ngunit hiniling niya sa kanya na muling isaalang-alang. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Takuto na ang halaga ng pagtatayo ng palasyo ay maaaring mataas, ngunit ito ay gumagawa ng mga mapagkukunan at tila ito ay magpapataas ng kaligayahan ng mga mamamayan. Nagdulot ito ng pagsang-ayon ni Takuto sa pagtatayo nito at maging sa kaligayahan ng mga duwende, simula nung pumayag siya. Nais ni Takuto na makuha ang lumulutang na kastilyo balang araw, kaya mabuting magsimula ng maaga. Nakita ni Ato na ang pambansang pamana na maaaring itayo kapag naabot ng lungsod ang pinakamataas na antas ay talagang pangarap ng lahat. Naisip niya na ang lumulutang na kastilyo ay isang lungsod na lumilipad sa kalangitan. Ngunit ito ay lampas sa imahinasyon ng mga duwende at mahirap ilarawan. Ngunit nakita ni Emily na tinupad ni Takuto ang lahat ng kanyang ipinangako sa kanila, at ang ibig sabihin nito ay hindi nababagay sa kanya ang lumulutang na lungsod. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga duwende kay Takuto, at binago ang kanilang pangako kay Haring Takuto, na nagnanais na ang kaunlaran ng May Agura ay tumaas magpakailanman. Ito ay nagpasaya kay Takuto at ang proseso ng pagtatatag ng bansa ay napakaganda. Hiniling niya sa kanila na magpatuloy sa ganitong paraan. Pagkatapos ay lumipat tayo sa Holy Knights. Inalis nila ang isang grupo ng mga halimaw na humarang sa kanilang landas. Akala ng isa sa mga mersenaryo ay hindi na kailangan ang kanilang intervention noong una, ngunit inaasahan ni Ferdil na ito ay simula pa lamang. Sinabi ni Lonius sa kanyang sarili, umaasa na ang kanilang pag-unlad sa madilim na kontinente ay magpapatuloy sa bilis na ito. Nagpatuloy sina Ferdil at Lonius sa kanilang pagpunta sa mission site. Hinangaan ni Ferdil ang katalinuhan ni Lonius nang magdesisyon siyang kumuha ng grupo ng mga mersenaryo. Ngunit buong kababaang loob na tumugon si Lonius, sinabi sa kanya na pinaburan siya ng swerte sa bagay na ito. Ipinaalam din niya sa kanya na karamihan sa mga mersenaryo ay kasalukuyang nasa Hilaga. Nabalisa si Ferdil ng mga kaguluhan sa Hilaga. Ipinaliwanag sa kanya ni Lonius na biglang lumitaw ang mga barbarian sa hilagang lalawigan ng Holy Ghost Kingdom of Qualia, at sinalakay ang mga nayon na nagdulot ng matinding pinsala. Ipinadala ang Saint at ang hukbo upang pigilan ang sitwasyon, ngunit nagpapatuloy ang kaguluhan ng walang anumang palatandaan ng pagpapatahimik ni Bargo. Binanggit ng isa sa mga mersenaryo na ang Hilaga ay nahaharap sa maraming problema. Hiniling ni Lonius kay Bargo na huwag pag-usapan ang bagay na ito na para bang hindi niya ito inaalala, bagamat talagang walang pakialam si Bargo tungkol dito. Tinanong ni Ferdil si Bargo kung wala silang ganang pumunta doon. Sinabi niya sa kanila na maaari silang kumita ng maraming pera, ngunit alam ni Bargo na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya at sa kanyang koponan, ngunit ayaw pa rin pumunta doon matapos marinig ang tungkol sa presensya ng isang mangkukulam, mas piniling lumayo. Sinabi sa kanila ni Ferdil na walang nagmamalasakit sa Hilaga at sila ay patungo sa timog patungo sa mga lupang sinumpa.
Hiniling niya sa kanila na maging ganap na handa dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin. Ngunit kilalang kilala ni Bargo si Lonius at nagtiwala sa kanya. Lumipat sila sa tavern at tinanong ni Lonius si Bargo tungkol sa bruhang ito. Sinabi sa kanila ni Bargo nang walang interes na, ang mga ito ay mga alingaw lamang na nagsasabing sinasabi ng mga tao na siya ang sanhi ng mga kaguluhan sa hilagang bahagi. Naisip ni Lonius na ito ay napakauto, na binanggit na ang saint ay ipinadala din sa hilaga at imposibleng ang lahat ng nangyari ay gawa lamang ng isang tao. Naisip din ni Bargo na imposible ito at iminungkahi na maaaring sila ay isang grupo ng mga erehe o isang katulad nito. Ngunit pinutol ni Ferdil ang pagsasalita ni Bargo at hiniling sa kanya na itigil ang malungkot na usapan. Ininom ni Ferdil ang kanyang tasa at nag-order pa sa waitress. Tinanong ni Bargo si Ferdil kung nakainom na ba siya ng sobra, ngunit hiniling ni Ferdil sa kanya na itigil na ang pagsisiyasat sa kanya. Sinipi niya ang isang kasabihan, pagkatapos pangalagaan ang paghihirap ng mga tao sa iyong tahanan at bago ang iyong pamilya, kabarin ang iyong damit, ibig sabihin pagkatapos ng mabuting trabaho, dapat maglaro at magpahinga. Nilinaw ni Lonius na ang pariralang ito ay mula sa aklat ng doktrina ni Arlos, ang ikatlong saugnay ng ikatlong artikulo ng ikaapat na talata, na nagpapaliwanag na natutunan nila mula sa artikulong iyon na dapat silang pansamantalang magpahinga mula sa kanilang mga sagradong tungkulin sa kanilang mga pamilya, at hindi ito dapat bigyang kahulugan bilang pahintulot na uminom. Dinala ng waitress ang inumin kay Ferdil, na sabik na naghihintay dito, na pinagtawanan sila ni Bargo, sa pag-aakalang mayroon siyang dalawang banal na kabalyero na walang pagsisikap na mag-imbestiga ng isang bagay mula sa mga isinumpang lupain ng Dark Continent. Nagtataka kung ano ang maaaring napakahalaga, tinanong ni Lonius kung hindi ito nauugnay sa pangkukulam tulad ng sa North. Sinabi ni Ferdil kay Bargo na huwag mag-alala, hindi ganoon iyon, at nagkaroon sila ng ideya kung ano talaga iyon. Nang tanungin ni Bargo kung ano iyon, ibinunyag ni Ferdil na ito ang lugar kung saan tumakas ang mga Dark Elf at malamang na nag-aalala ang kanilang mga pinuno na maaaring magdulot sila ng mga problema. Naunawaan at nakita ni Bargo na hindi nila basta-basta mapapabayaan ang mga ito, dahil sanay sila sa mga assassinations at sumpa. Naniniwala si Lonius kung magkakaroon sila ng kapangyarihan habang nagtatago, sa kalaunan ay ibaling nila ang kanilang mga espada laban sa kanila. Hiniling ni Ferdil na kumalma si Lonius dahil mag-iimbestiga lang sila. Natuwa si Bargo nang malaman niya ang plano at napanatag ang loob niya. Tinanong ni Lonius si Ferdil kung natitiyak niyang ito ang espiritu na dapat nilang taglayin bilang mga banal na sundalo, na itinataya ang kanilang buhay upang talunin ang kasamaan. Ngunit nagalit si Ferdil kay Lonius at hiniling sa kanya na huwag hayaang bulagin siya ng kaluwalhatian, sinabing darating ang panahon na ito ay kinakailangan para sa kanila bilang mga banal na kabalyero. Ngunit hindi ito isang bagay na madaling mapagpasyahan dahil mayroon siyang pamilya at naaangkop ito sa lahat ng mga ito. Lahat sila ay may magandang dahilan para hindi mamatay. Pagkatapos ay muli niya itong biniro, sinabi sa kanya na dapat ay tumigil na siya sa pag-inom at ngayon ay isa na lamang siyang mayabang na matanda na umiinom ng alak at nangangaral. Huminto si Ferdil sa mesa at sinabi sa lahat ng mga sundalo na pupunta sila sa Dark Continent bukas, pinapayagan silang uminom hanggat gusto nila. Ngayon, lumipat ang eksena kay Takuto kasama ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Nakatayo si Takuto sa harap ng isang prutas na puno ng karne. Tinanong ni Emily si Gia kung may mangyayari ngayon. Pero walang alam si Gia sa mangyayari. Tanging si Takuto ang nagtipon sa kanila ngayon at naisip na may kinalaman ito sa kaharian. Hiniling sa kanila ni Malter na tumigil sa pag-uusap dahil nagsisimula na ito. Si Takuto ay gumawa ng spell sa mga prutas na ginawang mga insekto na may mahabang paa, na namangha sa lahat. Tinanong ni Malter si Takuto kung maaari siyang lumikha ng bagong buhay. Ipinagmamalaki ni Ato na ito ang kapangyarihan ng dakilang Takuto, na siya ay nagtataglay pa rin ng maraming kapangyarihan at ang kanilang katapatan at kaligayahan ay magbibigay kay Takuto ng higit na kapangyarihan. Hiniling niya sa kanila na ipakita ang kanilang pagmamahal sa hari, na humantong sa mga duwende na pasayahin si Takuto. Lumipat sa kanyang trono si Takuto na masaya na naging maayos ang lahat. Hinikayat siya ni Ato, na sinabing natutuwa siyang gumamit sila ng regular na produksyon ng ligtas. Kinumpirma ni Takuto na maganda ito, ngunit mas naging komportable sila nang umatras sila. Nang ngumiti siya na hindi pinansin ang tanong nila. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi inisip ni Ato na madaling mang-alap ng mga mapagkukunan at magdagdag ng mahiwagang enerhiya sa kanila.
Ngunit lahat ay ginawa. Naisip niya na ang pag-iisip ng mga bagay na hindi nila naiintindihan ay hindi makakatulong. Ngunit ang mahalagang bagay ngayon ay nasalamat sa mga mapagkukunan kamakailang ritual, makumpirma nilang ligtas silang makagawa ng mga bagong unit. Nakita ni Takuto na ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng proseso ng hero summoning. Naisip ni Ato na kailangan nilang mag-ipon ng maraming mahiwagang enerhiya ngayon at mayroon na silang malinaw na landas. Ngunit nakita ni Takuto na ang malinaw na landas ay may dalawang bayani sa tabi niya, natitiyakin ang lakas sa pakikipaglaban na kailangan nila. Tanong ni Ato kay Takuto kung kailan niya balak ipatawag ang una. Naisip ni Takuto na magsisimula siya sa Insect Queen Isla, na nagpasaya kay Ato dahil makapangyarihan si Isla. Kinumpirma ni Takuto na ang Insect Queen ay isa sa pinakamalakas na bayani ng May Agora. Nagkaroon ng anyong insekto at may kakayahang pagandahin ang lahat ng insekto. Paggawa ng mga mahahabang paa ng mga insekto na unang klase na manlalaban. Bilang karagdagan, si Isla ay maaaring gumawa ng mga unit ng larva upang magsilbing isang manggagawa para sa kanila. Pagpapahusay ng pagganap sa parehong digmaan at panloob na mga gawain. Kaya naman siya ang bayani na kailangan nila sa ngayon. Labis na humanga si Ato sa mungkahi ni Takuto, dahil lubhang kailangan nila si Isla at ipatawag siya ng maaga upang siya ay magparami at madagdagan ang mga manggagawa, at makakuha ng higit na kapangyarihan ay isang klasikong diskarte kapag nahaharap sa maraming hindi kilalang elemento. Ito ay matalino upang sundin ang mga pinakamaasahang diskarte. Kinumpirma ito ni Takuto, idinagdag na ang iba ay may mga kakilakilabot na personalidad, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi si Isla. Naalala ni Ato na ang isa ay gustong sakupin ang mundo at ang isa naman ay gustong ihulog ito sa kaguluhan. Pagpuna na ang lahat ng kanilang mga bayani ay may mga problema. Ngunit nais ni Takuto na tumuon sa mga panloob na gawain ngayon at naisip na ang ideya ng pagpapatawag sa kanila ngayon ay hindi tama. Bagamat hindi niya magagawa ng wala ang kanilang mga kakayahan, gusto niyang makilala sila ng personal, at sa makatuwid ay nilayon niyang ipatawag sila sa bandang huli, umaasang hindi sila magdudulot ng mga problema dahil gusto niyang mamuhay ng payapa. Pagkatapos ay lumipat tayo sa hukbo ni Ferdel at Lunius, at isang malaking halimaw ang lumitaw sa harap nila. Nakita ni Lunius na sila ay napakawalang hiya dahil sa pag-atake sa kanila sa liwanag ng araw, ngunit inaasahan niya ito mula sa madilim na kontinente. Pagkatapos ay hiniling ni Bargo kay Lunius na mag-alok ng tulong sa kanila at sabihin sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Lunius na ihanda ang kanilang mga pana, ngunit nagpasya si Ferdel na siya na ang bahala sa mga bagay-bagay, dahil wala na silang oras na magaksaya dahil nahuhuli na sila. Si Ferdel ay sumulong patungo sa halimaw, binunot ang kanyang espada at sinabi sa kanyang hukbo na huwag gumawa ng anuman. Pagkatapos ay ginamit ni Ferdel ang sagradong sword technique na binabaybay. Napagtanto ni Lunius na ito ang nakatagong pamamaraan ng kwalya. Upang makakuha ng lakas, sinubukan ng halimaw na hampasin si Ferdel, ngunit nagawa ni Ferdel na hatiin ang staff ng halimaw na ikinagulat ng halimaw. Pagkatapos ay pinaulanan ni Ferdel ng ilang suntok ang halimaw at tinapos ito ng isang malakas na huling hit. Nakita ni Lunius na ito ay katumbas ng lakas ng isang batang dragon at kahit isang higanteng burol ay walang pagkakataon. Maaaring bumagsak ang halimaw at pagkatapos ay bumalik si Ferdel sa hanay ng kanyang hukbo. Lubos na hinangaan ni Lunius ang pagganap ni Ferdel at naisip niyang hindi na sila haharap sa anumang issue sa kanilang misyon ngayong mayroon na silang isang taong kasing kapangyarihan niya. Pagkatapos ay lumipat tayo sa lupain ni Takuto kung saan siya kumakain. Tinanong ni Ato si Takuto kung bakit hindi siya kumakain ng mas dekalidad na pagkain, ngunit hindi iyon makakain ni Takuto. Pinayuhan ni Ato si Takuto na dapat siyang kumain ng mas masustansyang pagkain, ngunit napagod si Takuto dito at kinain ang pagkain, sinabing marami na siyang nakain ito sa ospital. Sinabi niya kay Ato na nag-aalala siya sa kanya. Tinanong ni Ato kung bakit siya nag-aalala sa kanya, at sinabi niya na ito ay dahil kumain lamang siya ng salad. Ngunit ito ay nababagay kay Ato ng husto. Nagulat si Takuto at nasabi sa sarili na napakalusog ng ugali nito kahit masamang tao. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ang bilis ng mga bagay ay kapani-paniwala. Ngunit sinabi sa kanya ni Ato na ang mga duwende ay gumagawa ng malaking pagsisikap na itayo ang palasyo. Naalala ni Takuto ang isang mahalagang bagay at hiniling niya kay Ato na ipatawag si Molter at ang iba kapag natapos na silang kumain. Pumayag si Ato, ngunit tinanong si Takuto kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa kanila. Nais ipaliwanag ni Takuto sa kanila kung paano haharapin ang mahahabang paa na insekto,
dahil sa pagtulong sa kanya ay nakikita niya ang paligid ng kagubatan. Tinanong ni Ato si Takuto kung ang ibig niyang sabihin ay ang kalapit na lungsod ay ang lugar na nakapalibot sa kagubatan. Kinumpirma ni Takuto na ang lungsod ay hindi kabilang sa Qualia at hindi rin kaakibat sa mga pro-good na bansang iyon. Ipinaliwanag ni Ato na ang Qualia ay malayo sa hilaga at ito ay ibang neutral na bansa sa silangan. Kailangan nilang magpasya kung paano ito haharapin, at naisip niya na sila ang unang makakatuklas ng kanilang presensya dahil sa kanilang lapit. Natuwa si Takuto na neutral na bansa ito dahil kung pro-good ito, hindi na talaga sila makakapag-negotiate. Ngunit inaasahan ni Ato na ang sinumang pupunta dito ay magiging isang problema dahil sila ay darating lamang na may tiyak na layunin. Naisip ni Takuto na labis na nag-aalala si Ato, at sinabi sa kanya na walang mga palatandaan na alam ng sinuman ang kanilang presensya, kaya ayos lang. Ngunit inaasahan ni Ato na ang pag-uusap ni Takuto tungkol dito ay mag-trigger ng mga kaganapan sa plot gaya ng alam niya. Ngunit naisip ni Takuto na imposible ito at walang mangyayari. Tapos may kakaibang naramdaman si Takuto at nagtatakang nagtanong si Ato kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Takuto na naramdaman niyang may darating talaga sa kanila. Ipinaliwanag na ang isang armed squad ay papalapit sa kagubatan. Hiniling niya kay Ato na iwasang maakit ang atensyon sa ngayon at umalis, at paalisin sila sa umaga na pinakamapayapang paraan na posible. At kung hindi, magkakaroon ng labanan. Sumang-ayon dito si Ato. Pagkatapos ay lumipat tayo sa hukbo ni Ferdel. Ipinaalam sa kanila ni Lunias na narating na nila ang mga isinumpang lupain at ang isinumpang dagat ng mga puno. Hiniling sila ni Ferdel na lumipat sa loob, at pagkatapos nilang lumipat, pinatigil sila ni Ferdel. Isang batang babae ang lumitaw na papalapit sa kanila, ngunit hiniling siya ni Ferdel na huminto at nagtanong tungkol sa kanyang hitsura at kung ano ang kanyang ginagawa sa isinumpang lupaing ito. Sinabi sa kanila ni Ato na siya ay isang dark elf na tumakas sa kagubatan upang mabuhay, at alam niya na si Ferdel ay isang buong banal na kabalyero mula sa Qualia. Tinanong niya sila kung ano ang nagdala sa kanila sa lupaing ito. Tumanggi si Ferdel na sabihin sa kanya ang dahilan ng kanilang pagdating at hiniling sa kanya na sagutin ang kanilang mga tanong. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa lupaing ito. Ipinaliwanag ng batang babae na nakatira siya sa kanyang mga kapatid na babae na dumanas ng katulad na kapalaran. Walang pakialam si Ferdel kung pipiliin nilang manirahan sa sinumpang gubat na ito. Hindi nila iyon inaalala, ang kanilang bagay ay may kaugnayan sa kagubatan at sila ay papasok dito. Tinanong niya kung tumutol ba sila dito. Pinayuhan sila ni Ato na huwag gawin ito at ipinakita sa kanila ang pulang mata. Nagalit si Lunias at sinabi sa kanila na sila ay mga banal na kabalyero at hindi dapat pigilan. Pero pinatahimik siya ni Ferdel dahil siya na ang nagsasalita ngayon. Humingi ng tawad si Lunias kay Ferdel, ngunit nagalit siya at sinabi sa kanyang sarili na hindi ito nararapat sa lahat ng pagsaway na ito at na ito ay isang maliit na intervention lamang. Ipinaliwanag ni Ferdel kay Ato na pumunta sila sa lupain ito para tapusin ang isang misyon at hindi na makabalik dahil lang sa ayaw niyang pumasok sila. Ipinaliwanag ni Ato na ang kanyang mga kapatid na babae ay natakot at nagdusa ng husto mula sa isang mahaba at masakit na paglalakbay, hanggang sa nakahanap sila ng ligtas na tirahan ng matiwasay. Hiniling niya sa kanila na magpakita ng awa. Nakita ni Ferdel na iginigit niya ito at tinanong kung mayroong bagay sa kagubatan. Sinabi sa kanya ng batang babae na tanging kapayapaan at katahimikan ang naninirahan sa kagubatan. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila interesado sa madilim na kagubatan na ito. Nagalit si Ferdel at sinabi sa kanya na pumunta sila upang imbestigahan ang isang mahalagang bagay upang maiwasan ang isang sakuna sa mundo at hindi sila makakabalik nang hindi na be-verify ang katotohanan. Ito ay lubos na ikinagulat ng mga sundalo. Sinabi ni Lunias kay Ferdel na isiniwalat niya ang sikreto ng misyon sa kanya. Ngunit muling nagalit si Ferdel kay Lunias at hiniling na tumahimik siya, sinabing wala siyang pakialam kung ito ay sikreto o hindi, at may mga pagkakataong kailangang sabihin ang katotohanan. Naisip ito ni Lunias sa kanyang sarili at naniniwala na ito ay isang paglabag sa tiwala mula kay Ferdel. Kahit na siya ay isang banal na kabalyero, ang kanyang awtoridad ay may mga limitasyon din. Nagbanta si Lunias kay Ferdel na magsasampa siya ng ulat tungkol sa nangyari sa kanilang pag-uwi. Ngunit walang pakialam si Ferdel. Natuklasan ni Ato ang sikreto at nalaman na nag-aalala ang Holy Knights tungkol sa isang potensyal na sakuna. Kinumpirma ni Ferdel na nagpumilit siyang pumasok sa kagubatan upang i-verify ang katotohanan. Tumanggi ang dalaga sa pangalawang pagkakataon, na ikinagulat ni Bargo at Lunias kahit na alam niyang banal sila.
Pagkatapos ay pinamula niya muli ang kanyang mga mata at sinabi sa kanila na walang anumang bagay sa lupain na nag-aalala sa kanila. Hiniling niya sa kanila na maunawaan ito at bumalik mula sa kanilang pinanggalingan. Ngunit nagpumilit pa rin si Ferdel na pumasok at sinabing kailangan lang nila ng sandali, nagtatanong kung posible ito. Nakiusap si Ato sa kanila na iwasan ito. Nagulat si Lunias at nagtaka kung ito ay masamang enerhiya at kung si Ato ay talagang mula sa mga Dark Elf. Pinatunayan nito sa kanya na mayroong isang bagay sa gubat na ito na kailangan niyang tuklasin. Tinanong ni Ferdel ang dalagita kung may posibilidad na magkaroon ng sakuna sa kanila o sa kanilang mga tao. Itinanggi ito ng dalaga at sinabing natakot siyang may mangyari sa kanila at nanumpa sa kanya tungkol dito. Inutusan ni Ferdel na umalis na sila, na ikinagulat ni Lunias, na nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Ferdel kay Lunias na gusto nilang mamuhay ng payapa, kaya walang problema dito. Ngunit naramdaman ni Lunias ang masamang enerhiya na nagmumula kay Ato at iniisip kung paano niya mapagkakatiwalaan ang mga salita ng isang lugar na katulad niya. Nagtiwala si Ferdel sa kanya dahil bahagi ng kanilang credo ang pagtitiwala. Tinanong ni Lunias paano kung niloloko niya sila. Hiniling sa kanya ni Ferdel na huwag hayaang mabahira ng takot ang kanyang mga pananaw dahil maliit ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa kanya na walang problema sa lupaing ito at ito ang resulta ng kanilang investigasyon. Pagkatapos ay lumipat siya at hiniling sa hukbo na umuwi. Nagalit si Lunias, ininsulto si Ferdel, at inisip na tinalikuran ni Ferdel ang kanilang misyon at inalis sa kanya ang kanyang autoridad. Huminto si Ferdel at galit na nagtanong kung nagbibiro siya. Akala ni Lunias si Ferdel ang nagbibiro. Matapos ibunyag ang lihim na misyon kay Ato at nagbabalak na bumalik ng hindi nag-iimbestiga, sinabi niyang hindi niya maaaring ipagkatiwala ang misyong ito sa taong gagawa nito, at batay doon, siya ang kukuha ng utos mula ngayon. Nag-utos siya na pasukin nila ang mga isinumpang lupain, imbestigahan at alisan ng takip ang katotohanan tungkol sa kalamidad na ito. Sumang-ayon si Bargo sa utos ni Lunias, na ikinagalit ni Ferdel, na humiling kay Bargo na huminto. Ngunit sinabi sa kanya ni Bargo na wala na siya sa kanyang utos at si Lunias na ang nagtalaga sa kanila. Hiniling ng dalaga sa kanila na huwag kumilos ng walang ingat at mareresolba pa rin nila ang usapin sa pamamagitan ng dialog. Hiniling ni Lunias na tumahimik si Ato at sinabing kung patuloy siyang makikialam, siya ay pakikitunguhan niya ng walang awa. Hiniling niya sa mga sundalo na arestuhin siya. Nagalit si Ferdel at hiniling sa mga sundalo na huwag hawakan ang isang taong walang armas. Ngunit sumulong ang mga kawal patungo kay Ato, at inakala ni Ato na nabigo ang dialog. Pagkatapos noon, nagising si Lunias mula sa kawalan ng malay, at puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Namangha siya sa ganap na pagkasira ng mga sandata ng mga sundalo at nagulat siya nang makita niya ang mga ito na patay na nakabitin sa hangin. Natuklasan ni Ferdel na si Ato ay isang isinumpang mangkukulam, na labis na ikinatakot ni Lunias. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na ang mga bagay ay maayos, ngunit ang buhay ay hindi palaging isang bagay na maayos. Pagkatapos ay agad na pinakiusapan ni Ferdel si Bargo na magpadala ng sugo sa sariling bayan upang ipaalam sa kanila ang mga nangyayari dito. Ngunit sinabi sa kanya ni Bargo na wala nang natitira pang mga sundalo at naalis na niya silang lahat. Pagkatapos ay inamin ni Ato sa kanila na siya ang halimaw na matagal na nilang hinahanap at nais mag-imbestiga. Pagkatapos ay ibinagsak ni Ato ang mga sundalo sa lupa, na naging sanhi ng labis na takot kay Lunias. Ngunit sinabi ni Ferdel kay Lunias na huwag matakot at wala silang magagawa kundi ang lumaban ngayon. At hiniling sa mga sundalo na maghanda para sa labanan. Gayunpaman, ang mga sundalo ay natakot. Si Ato naman ay walang pakialam sa pagsasalita ni Ferdel at tinanong sila, nagpasya na ba kayong humarap sa akin? Pagkatapos ay inutusan ni Ferdel na iputok ang mga palaso, ngunit nalabanan silang lahat ni Ato at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mahal niya ito at hiniling sa kanila na gawin ito, na ikinagalit ni Ferdel. Akala niya ay magiging maayos ang lahat, at si Ato ay sumang-ayon sa kanya, ngunit nagsisisi na ang mga bagay ay umabot sa puntong ito. Gayunpaman, sinisi niya ang idiot na iyon, itinuro si Lunias sa pagpapakita ng kanyang walang muwang na kabanalan at pagdikit ng kanyang ilong kung saan hindi ito nararapat. Tinanong ni Lunias si Ferdel, ano ang ibig sabihin ng mga mangkukulam? Ngunit si Ferdel ay hindi nakatanggap ng utos mula sa kanyang superior na sabihin ito sa kanya, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag. Sinabi niya kay Lunias na kapag ang isang santo ay nakatanggap ng isang paghahayag at ito ay nakumpirma ng mga nakatataas,
ang nilalang na iyon ay nauuri bilang isang sakuna at tinatawag na isang mangkukulam, at na ang kaguluhan sa Hilaga ay sanhi din ng isang mangkukulam. At syempre, sorceress din ang babaeng ito. Tanong niya, naiintindihan mo na ba? At kinumpirma ni Lonius na naiintindihan niya. Tapos tinanong ni Ato sina Ferdel at Lonius, tapos na ba kayo? Tapos na magsalita, inutusan ni Ferdel ang mga sundalo na umatras, sinabing sasalakay sila ni Lonius. Inatake nila si Ato, sinindihan ng apoy ang kanilang mga espada para talunin siya. Ngunit ganap na handa si Ato para sa kanila at hinarang ang kanilang mga welga. Sila ay, sa kanya, mabagal at mahina. Gayunpaman, nagawa ni Lonius at Ferdel na putulin ang mga bahagi ng mga tendrils ni Ato, na ikinagulat ni Ato. Sinabi ni Ferdel kay Lonius na aalisin muna nila ang mga ugat ni Ato. Ngunit muli silang tinutuya ni Ato at naisip na kakailanganin nila ng malakas na lakas para magkaroon ng malakas na atake na talagang makakaapekto sa kanya. Naisip niya na iyon ay isang problema para sa hinaharap na mga unit mula sa ilang sibilisasyong kaalyado ng mabuti. Pagkatapos ay muling sumalakay si Ferdel at nagtagumpay na putulin ang isa sa mga tendrils, sa pag-aakalang 3 na lamang ang natitira. Ngunit sumalakay din si Lonius at ginawa itong 2 ang natitira. 2 tendrils na lamang ang natitira kay Ato. Hinawakan niya ang 2 sundalo, napagtantong minamaliit niya ang mga kabalyero. Napatunayang malakas sila, tinanong niya sila kung ano ang palagay nila sa ginawa niya sa mga sundalo. Tinanong din niya kung maaari silang umatake ngayon o hindi, sa pag-aakalang hindi nila magagawa. Kaya naman nagustuhan niya ang mga tao. Napakamalasakit nila sa isa't isa, at ginawa niyang mga kalasag ang mga sundalo para sa kanyang sarili. Nakita siya ni Lonius bilang isang tunay na demonyo, ngunit hiniling ni Ferdel na huminahon siya, sinabi sa kanya na 2 na lamang ang natitira, at kung puputulan nila ang mga ito, matatalo nila siya. Ngunit nag-alinlangan si Lonius dahil sa mga sundalo. Ngunit naisip ni Ferdel ang lungsod. Kung matalo niya ang sakuna na ito, ganap niyang maprotektahan ang lungsod. Kaya sinabi niya kay Lonius na mag-isip ng mas malaki. Sumakay sina Ferdel at Lonius nang hindi nababahala sa mga kilos ni Ato, na ikinagulat ni Ato. At nagawang putulin ng mga kabalyero ang huling 2 sa mga ugat ni Ato. Si Ferdel ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit si Ato ay mapanlinlang at nilinlang sila, nagsiwalat ng isang buong bagong hanay ng mga tendrils, at pinatay si Ferdel kasama nila. Nagulat si Lonius sa tanawing ito at pagkatapos, alam niya, natumba siya. Nagsimulang magtaka si Lonius kung paano ito nangyari, dahil pinutol na nila ang lahat ng kanyang mga ugat. Ngunit ibinunyag ni Ato kay Lonius na hindi lang 6 na tendrils ang mayroon siya, maaari niyang palitan ang mga ito hanggat gusto niya. Napagtanto ni Lonius na pinaglalaroan sila ni Ato mula pa noong una. Pagkatapos ay sinabihan ni Lonius ang mga natitirang sundalo na tumakbo, upang kahit papaano ay may makatakas upang bigyan ng babala ang tinubo ang lupa at sabihin sa kanila ang lahat. Pagkatapos ay sumalakay si Lonius, ngunit hinarang siya ni Ato ng napakalakas. At nabigla si Lonius sa kung gaano kahusay si Ato sa espada. Ikinaway ni Ato ang espada gamit ang mahusay na pamamaraan, na sinabi kay Lonius na ninakaw niya ito mula kay Ferdel, at ang lahat ng pagsusumikap at kasanayan na pinagkadalubhasaan ni Ferdel ay naging kay Ato sa sandaling patayin niya ito. Pagkatapos ay inatake niya si Lonius ng ilang mabilis na strike, at si Ato mismo ay nagulat sa kanyang husay at matataas na diskarte. Napagtanto niya na si Ferdel ay napakalakas at karapat-dapat na tawaging isang makapangyarihang mandirigma, ngunit namatay siya dahil sa kawalang ingat ni Lonius. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Lonius ang mga pangalan ng kanyang anak at asawa, na ikinagulat ni Lonius, na nagtanong sa kanya kung paano niya nalaman ang kanilang mga pangalan. Sinabi sa kanya ni Ato na ninakaw din niya iyon, mula sa impormasyong kinuha niya mula kay Ferdel na ninakaw at lahat, ang kanyang mga damdamin at alaala. Napaisip tuloy si Lonius sa kanyang sarili, ginagawa ba niya ito kapag nakapatay siya ng ilang anatos, may kinukuha siya sa kanila. O lalo lang siyang lumalakas sa tuwing pumapatay siya. Pagkatapos ay tinanong ni Ato si Lonius, kung mamamatay ka rito, ano ang mangyayari sa iyong pamilya? Sinabi niya sa kanya na siya ay pagiging bayani at sasabihin ng mga tao na nag-aalala siya tungkol sa iba pang mga sundalo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya ngayon, alam kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya. Pagkatapos ay hinampas niya ito, napaatras siya, at nagsimulang manginig ang kamay ni Lonius. Sinabi niya sa kanya na nagtagumpay siyang makagambala sa isang 2 sapat na haba para makatakas ang ibang mga sundalo.
tumakas at sabihin sa buong lungsod. Ngunit may narinig siyang kakaibang ingay at nagtaka kung ano iyon. Sinabi sa kanya ni Ato na ipinadala niya ang mga maitim na duwende upang matiyak na walang nakatakas sa mga sundalo. At ipinaalala niya sa kanya na sinabi na niya sa kanya na hindi siya nag-iisa, na ikinatakot ni Lonius. Muli niyang inatake si Ato, ngunit handa ito para sa kanya. Itinali siya ng kanyang lambot at sinabi sa kanya na kung makikinig siya kay Ferdel ay ligtas na siya sa piling ng kanyang pamilya at tatamasahin ang kaligayahan ng buhay. At napatuloy niyang pasalamatan si Ferdel para dito, na sana sila rin ay mamuhay ng payapa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pag-uusapan nila ngayon ang tungkol sa hinaharap na pinili niya. Sinabi ko sa kanya na mamamatay din siya kasama ang kanyang pamilya, at patuloy ko silang pahihirapan hanggang sa magmakaawa sila sa akin ng walang katapusan. At ang dahilan ay ang mga kalokohang kilos ni Lonius. Sasabihin ko ito sa kanila, at pagkatapos ay magmakaawa si Lonius kay Ato at hihilingin na tumigil. Pero sinabi ko sa kanya na kapag hindi siya pinapansin ng mga tao, iyon na ang katapusan niya. Kaya kung ginawa nila iyon, dapat na lang niyang patayin. Natutunan ko ito sa taong mahal ko. Kaya papatayin ko sila, at sa ganoong paraan wala nang mamaliitin muli ako. Iyon ang tadhanang pinili ko para sa kanya. Alam ko sa lahat na siya ay isang mabuting tao na ibinigay ang kanyang sarili para sa kanyang bansa at mahal na mahal ang kanyang pamilya. Ngunit kinasusuklaman ni Ato ang mga taong nag-iisip na sila ay matuwid. Pagkatapos ay nagpaalam ako sa kanya at sinabihan siyang panoorin kung paano ko pinahirapan ang kanyang mga mahal sa buhay pagkatapos niyang mamatay. Hanggang sa nakilala nila ang kanilang wakas sa pinakamasamang paraan. Pagkatapos ay pinatay ni Ato si Lonius, at ang natira sa kanya ay ang kanyang kwintas. Pagkatapos ay lumapit si Gia kay Ato at sinabi sa kanya na natapos na nila ang lahat. Sinabi ni Ato kay Gia na pupunta siya ngayon para sabihin kay Takuto. Pero tinanong ni Gia kung may masasabi ba siya. Nang huminto siya, tinanong niya kung ano ang gusto niya. Tinanong ni Gia si Ato kung talagang gagawin niya kay Lonius at sa kanyang pamilya ang sinabi nito sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Ato na gagawin niya ang ganoong bagay at sinabing imposibleng maranasan niya iyon at sinabi sa kanya na mapayapa siya at ginugulo lang siya. Ngunit sa ngayon, gusto niyang pumunta sa hari. Habang gumagalaw siya, tinanong ni Gia si Ato kung nag-aalala siya sa anumang bagay. Ngunit sinabi ni Ato na kailangan niyang ipaalam kay Takuto ang isang mahalagang bagay ngayon. Pagkatapos ay lumipat tayo sa trono ni Takuto. Matapos sabihin ni Ato kay Takuto ang lahat, naisip niyang walang mga mangkukulam sa eternal na bansa. At kinumpirma ito ni Ato, na sinasabi sa kanya na ang mundong ito ay tiyak na hindi katulad ng laro. Nagdududa si Takuto dito at naisip na lumipat sila sa ibang mundo. Ngunit itinuro ni Ato na ang ilan sa mga mekanika ng laro ay bahagyang inilapat pa rin, ngunit kailangan nilang tandaan na ang mundong ito ay gumagana ng iba. Medyo nagalit ito kay Takuto, ngunit naisip ni Ato na may mga positibo pa rin sa bagong mundong ito. Tinanong ni Takuto si Ato kung ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang kapangyarihan, at naisip niya na ang espesyal na kakayahan ni Ato sa laro ay nagbibigay sa kanya ng isang tiyak na pagkakataon na nakawin ang kapangyarihan ng mga talo ng unit. Pagkatapos ay inamin ni Ato kay Takuto na maaari rin niyang nakawin ang mga alaala ng kanyang mga natalong kaaway sa ilang lawak, at naisip niya na iyon ay magiging isang mabisang sandata para sa kanila. Dahil sa kapangyarihang ito, nalaman ni Takuto ang nangyari sa Qualia nang hindi na kailangang magpadala ng anumang mga sundalo upang mag-imbestiga. Natuwa si Ato dahil maswerte na walang full reserve force ang Qualia dahil sa kalamidad na tumama sa kanila sa North. Naisip ni Takuto na mabuti at sa wakas ay makakapagpahinga na rin sila. Ngunit inaasahan ni Ato na ang natitirang hukbo ay maaaring lumipat sa kanila ngayong napatay na nila ang kanilang mga sundalo. Ngunit sinabi sa kanya ni Takuto na wala silang impormasyon tungkol sa kanila, at kung gagawa sila ng hakbang, magiging maingat sila. Ang talagang nag-aalala sa kanya ay kung ano ang nangyari sa Hilaga, at ang mga kaguluhan sa Hilaga ay sanhi ng isang mangkukulam. Kinumpirma ito ni Ato dahil sa mga alaalang ninakaw niya. Tinanong ni Takuto kung may alam pa ba si Ato, pero wala, at naisip niya na kahit na Qualia mismo ay walang masyadong alam tungkol sa bruhang ito. Ang tanging impormasyon na mayroon sila ay ang mangkukulam ay nagdulot ng pagkawasak na katulad ng mga hukbo sa mga bayan sa Hilagang rehiyon. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto si Ato na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, at sinabi niya sa kanya na ang mangkukulam ay tinatawag na Arakino at sinira ang isang buong lungsod, at maaari niyang gamitin ang mga tao pagkatapos nilang mamatay. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto kung ang mga kaguluhang iyon sa Hilaga ay nangyari kamakailan,
at kung may lumitaw na halimaw na maaaring magdulot ng pinsala na katumbas ng isang hukbo sa napakaikling panahon. Nahulaan ni Takuto na ang mga taong ito ay dumating sa mundong ito tulad nila, at malinaw kay Takuto na sila ay may kapangyarihan na katumbas ng mga hero units, na sa tingin niya ay lubhang nakababahala. Pagkatapos ay tinanong ni Ato si Takuto kung ano ang kanilang gagawin tungkol dito, iniisip na ang mga bagong dating ay tila masama sa kanilang mga aksyon. Ngunit hindi naisip ni Takuto na dapat silang gumawa ng kahit ano at hindi sila magkasundo dahil lahat sila ay may kasamang kasamaan. Ngunit pumayag si Ato na may punto siya at magiging maayos ang lahat, kaya bakit sunod-sunod na problema ang haharapin nila? Ngunit nakita ni Takuto na ang lahat ng mga isyu ay nasa hilaga at ang pagkakaroon ng sapat na oras upang malutas ang problemang ito ay isang magandang bagay. Pero dahil alam ni Takuto na mayroon silang fighting power na katumbas ng isang hero unit, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Ang tugon ni Ato ay kailangan nilang gumawa ng bagong bayani, tama. Pumayag si Takuto at sinabing pinaplano niyang gawin si Isela, ngunit maaaring kailanganin niyang pag-isipang muli iyon. Mas mabuti sigurong mag-focus sa lakas ng labanan. Naisip ni Ato na magandang ideya iyon at kailangan pa nilang mangolekta ng maraming magic energy para maging bayani. At tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya para suportahan si Haring Takuto. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto kay Ato na hindi lang si Isela ang kanyang muling isinaalang-alang. Iniisip din niyang baguhin ang ilang mga patakaran at iminungkahi na bumuo ng isang alyansa dahil mayroon silang malinaw na kaaway sa Qualia. At naroon din ang hindi kilalang kadahilanan, ang mangkukulam. Kaya gusto niya ng ibang bansa sa kanilang panig. Ngunit naisip ni Ato na mahirap iyon dahil nakahanay pa nga sila. Ngunit sinabi ni Takuto na maaari itong gawin kung mayroong isang bagay dito para sa kabilang panig, sa kondisyon na ang bansa ay likas na neutral. Si Ato pagkatapos ay tinanong kung ang neutral na bansang ibig niyang sabihin ay ang nasa silangan. Naisip ni Takuto na kapag natapos na ang kastilyo, gusto niyang tuklasin ang bansang iyon habang patuloy na pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. At nais ding malaman kung ang ibang bansang ito ay handang bumuo ng isang alyansa. Pagkatapos ay lumipat tayo sa ibang bansa na nasa ilalim ng matinding pag-atake ng mga higanti at lubhang nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ay bumalik ulit tayo sa tirahan ni Takuto. At aalis na sana si Ato pero huminto dahil may importante siyang gustong sabihin kay Takuto, kahit na siya ay nag-aalangan. Sinabi niya sa kanya na pakiramdam niya ay nasira niya ang kanyang kalooban at nadaman niya na siya ay naging masyadong malupit sa mga banal na kabalyero. Ngunit walang pakialam si Takuto at sinabi niya kay Ato na ayos lang, na hindi siya nagagalit sa anumang ginagawa nito at umaasa ito ng husto sa kanya at hiniling sa kanya na huwag mag-alala at patuloy na suportahan siya, na ikinamangha ni Ato sa sinabi ni Takuto. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Takuto na patuloy niyang susuportahan siya anuman ang mangyari sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. At hiniling niya sa kanya na bigyan lamang siya ng mga utos at gagawin niya ito kaagad. Talagang nasasabik siya, na nagpasaya kay Takuto. Labis na kaligayahan ang naramdaman ni Ato dahil natapos na ang pagtatayo ng palasyo ni Haring Takuto. Pagkatapos ay lumipat sila sa loob ng palasyo. Naisip ni Ato na sa kabila ng napakaraming problema nila ay totoong nagsisimula na ang kanilang mundo. Binigyang diin ni Takuto ang pagpapalawak ng kanilang mundo ng husto, sinabing siya ay umiibig sa malalaking palasyo at gusto niyang palawakin pa ito. Sumang-ayon si Ato at sinabi niyang nais niyang ang mga ugat ng palasyong ito ay umabot ng malalim sa mga lupain at ang kanilang mga dakilang tagasunod ay magiging matapang na bayani na walang kinatatakutan. Tungkol naman sa mga babaeng nagsilbi sa kanila, mayroong hindi mabilang sa kanila, na lubhang nasasabik kay Takuto. Tapos may na-realize si Ato na nakakatakot. Wala man lang silang maid na mag-aalaga kay Takuto. Gayunpaman, tila hindi nabahala si Takuto dito. Sinabi niya na ito ay nangyari lamang. Ngunit nadama ni Ato na siya ay naging pabaya sa paglilingkod sa kanya at binigo siya dahil dito. Ngunit hiniling ni Takuto sa kanya na huwag palakihin ang bagay at sinabi sa kanya na hindi ito nagdulot sa kanya ng anumang problema. Gayunpaman, nadama ni Ato ang pag-aalala tungkol dito. Tinanong ni Ato si Takuto kung mayroon siyang anumang mga kahilingan tungkol sa espesyal na dalagang ito. Nagsimulang mag-isip si Takuto at humingi ng isang maid na makakaintindi sa kanya, dahil hindi siya naiintindihan ng mga duwende at hindi niya kayang harapin ang mga ito. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at nais niyang maging isang palakaibigang hari. Pero sinabi sa kanya ni Ato na mas maningning siya kaysa dapat. Gayunpaman, nagkaroon ng magandang ideya si Ato at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang oras.
Pero nakaramdam ng pag-aalala si Takuto at nasabi sa sarili na hindi maganda ang takbo ng si Ato ay excited. Pagkatapos ay dumating ang mga pinuno ng mga duwende kay Takuto. Sinabi ni Molter na dumating siya dahil ipinatawag siya. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Molter na tipunin ang lahat ng mga batang babae dahil gusto sila ng hari, na ikinagulat din ni Molter at Takuto. Pagkatapos ay naisip ni Ato na ang lahat ng mga kabataang babae ay maglingkod sa hari upang may sanay niya ang kanyang mga kasanayan sa pagsasalita. Tapos tinanong ni Molter si Ato kung bakit niya ito hinihiling. Sumagot si Ato na ito ay dahil ang hari ay nagkagusto sa mga dalaga, na ikinagulat ni Molter at ng kanyang mga katulong. Nainis din si Takuto dito. Pagkatapos ay naunawaan ni Molter kung ano ang gusto ni Takuto. Gusto niya ng isang purong babae sa kanyang tabi upang mag-asikaso sa kanyang pang-araw-araw na gawain, upang paalalahanan ang kanyang sarili na huwag paghigpitan ng kanyang pamilyar na pag-iisip. At iyon ay isang kahanga-hangang pananaw. Kinumpirma ni Gia na isa rin itong magandang ideya, at may kakaibang ideya ang mga babae. Ngunit ang mga ideyang ito kung minsan ay nagbibigay ng inspirasyon sa isipan ng mga matatanda. Pagkatapos ay binanggit ni Ato ang isa pang dahilan para dito at sinabi sa kanila na ang hari ay maalalahanin ang sitwasyon, at sinisikap na huwag bawiin ang mga manggagawa sa kanilang mga gawain dahil sila ay nagdurusa pa rin. Nagdurusa sa matinding kakulangan sa paggawa. Kahit na para sa kanilang hari, ito ay tungkol lamang sa pag-aasikaso sa pang-araw-araw na mga bagay. At ang isang maliit na batang babae ay sapat na upang gawin ang mga simpleng gawain. Tapos tinanong ni Gia kung pwede ba ang isang lalaki. Ngunit humingi ng babae si Takuto sa ilang kadahilanan. Para sa kanya, ito ay isang bagay ng hinaharap na pamumuno. At gagawin niya itong matuto para sa kanilang kinabukasan. Nais niyang makakita ng magagandang pagkakataon para sa mga kababaihan na sumikat dito. At nais din ito na maging isang hakbang patungo doon, na namangha kay Emily at Molter. Nakita rin ito ni Molter bilang malalim na pangangalaga. Pero nasabi ni Takuto sa sarili na buti na lang nagustuhan nila, dahil ito ay isang desperadong argumento. Ngunit masaya siya na nakumbinsi sila nito. Pagkatapos ay nakita ni Molter na si Takuto ay nagpakita sa kanila ng maraming magagandang patakaran. At namangha si Gia na si Takuto ay naghahanap na ng unahan sa pagbuo ng mga talento sa hinaharap. Pagkatapos ay hiniling ni Ato sa kanila na dalhin ang mga babae ngayon at sinabi sa kanila na ang pulong ay tapos na. Saka naisip ni Takuto na kailangan niyang magsumikap ngayon para gamutin ang mahina niyang communication skills. Nakilala nila ang mga babae at umiyak sila ng sobra, na ikinagulat ni Takuto. Ngunit galit na galit si Ato kay Molter at hiniling sa kanya na magdala ng isang batang babae na hindi iiyak kapag nakikita ang hari. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Molter sa kanila at sinabi sa kanila na ito ang lahat ng mga batang babae na mayroon sila. Ngunit naisip ni Ato na masyadong mahina ang mga babaeng ito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Gia ang kambal na Mythal, ngunit naisip ni Molter na ang pagdadala ng dalawang batang babae na ito ay kahila-hilakbot. Pagkatapos ay tinanong ni Ato kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ay sinabi ni Molter kay Ato ang tungkol sa pagkakaroon ng dalawang ulilang kambal na babae at na sila ay walang alinlangan na matitinong mga babae. Pero isa lang ang problema. Hindi sila angkop na maglingkod sa hari. Ngunit hiniling ni Ato na makita sila at siya ang gagawa ng desisyon at hiniling sa kanya na dalhin sila. Tapos sabi ni Gia dinala na daw sila. Nakita ni Molter na si Gia ay nagtrabaho ng napakabilis. Ngunit sinabi ni Gia kay Molter na siya ay nagtrabaho hindi tulad ng mga matatandang tulad niya, at naisip niya ng 2 o 3 hakbang sa unahan para sa kapakanan ng Haring Takuto, na humantong kay Gia na pinagsabihan ni Molter. Pagkatapos ay hiniling ni Ato na tumigil na sila sa pagtatalo at hiniling kay Gia na ipatawag ang mga babae. Tapos pumayag naman si Gia dito. Tapos dumating yung 2 babae. Ang una ay malugod na tinanggap ang hari at nagpakilala, sinabi na ang kanyang pangalan ay Keria, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na kasama niya ay pinangalanang Maria. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto na masaya siyang makilala sila, ngunit naisip ni Ato na mayroon silang napakasakit na nakaraan. Pagkatapos ay tinanong ni Ato si Keria kung paano niya nakuha ang mga sugat na iyon. Sinabi sa kanya ni Keria na ang nangyari sa kanya ay may sakit siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa hari na karapat-dapat siya rito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Molter sa hari na si Keria ay nagkaroon ng salot at ito ang dahilan ng kanyang mga sugat. Ngunit siya ay ganap na gumaling, ngunit ang peklat ay nanatili. Tapos nagtanong si Ato tungkol sa kapatid niya.
Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Keria na mas malupit ang naranasan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Maria sa kanila na kinain niya ang kanyang ina, na ikinagulat ni Takuto at Ato. Tapos tinanong ni Ato si Molter kung anong nangyari. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Molter na ang desisyon ay napakahirap, at ang kanilang ina ay isang babaeng dapat ipagmalaki. At hindi makakalimutan ng kanilang angkan ang sakripisyong ginawa niya para sa kanila. Pagkatapos ay natuklasan ni Takuto na pagkatapos nilang lisanin ang kanilang tinubuang bayan, natural na dumaan sila sa mga pagsubok na nagtutulak sa kanila na gumawa ng mahihirap na desisyon. Kabilang sa mga pagsubok na ito ay taggutom. Pagkatapos ay sinabi ni Ato sa kanyang sarili na nakakabighani na mayroon silang lakas ng loob na hindi manginig. Pagkatapos ay lumapit si Maria sa hari at sinabi sa kanya na siya ay maputi ang balat, na ikinagulat ni Takuto. Tinanong niya si Maria kung paano niya ito nalaman. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Maria na hindi siya sigurado. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto si Maria kung payag ba itong alagaan siya. Pumayag si Maria at tiniyak sa kanya na aalagaan niya ito. Pero nilinaw ni Takuto sa kanya na magiging mahirap at maraming dapat matutunan. Tinanong niya ito kung mag-e-effort ba siya o hindi. Akala ni Maria ay kaya niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Takuto na simula ngayon, siya ay isang kandidato na mamuno sa dakilang May Agura, na ikinagulat naman ni Takuto nang magkaroon ng aktwal na pakikipag-usap si Takuto sa babae. Tapos tinanong ni Takuto si Keria kung natatakot siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Keria na napakasarap para sa kanya na nasa tabi niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. At kung iyon ang gusto ng kanyang kapatid, gagawin niya ang lahat para gawin ito. Nakita ni Takuto na napakagandang ugali nito at sinabi sa kanya na mananatili rin siya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Ato na binigyan ng pahintulot ng hari ang mga kaibigan. Kaya simula ngayon, ang dalawang babaeng ito ang mag-aalaga sa hari. Pagkatapos ay lumapit si Molter upang sabihin kay Takuto ang isang bagay. At sinabi sa kanya na ang dalawang batang babae na ito ay hindi kailanman umiyak ni minsan matapos mawala ang kanilang ina. At nasarado pa rin ang kanilang mga puso pagkatapos noon. Nakatayo si Keria sa harap ng hari, at dinala ni Maria ang inumin kay Takuto. Ngunit habang tumatakbo siya patungo sa hari, nabuhusan siya ng inumin. Tapos sinabihan siya ni Takuto na okay lang. Pagkatapos ay lumapit si Keria upang linisin ang mga damit ng hari. Pagkatapos ay dumating si Ato at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ni Takuto na wala iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Takuto na mayroon silang pulong ngayon, at sinabi sa mga batang babae na dadalo sila sa pulong at hiniling sa kanila na huwag magkamali. Pagkatapos ay lumipat na tayo sa meeting room. Sinabi ni Ato na oras na para sa kanilang mga panloob na gawain at magsisimula sila sa mga ulat sa kasalukuyang sitwasyon. Tinanong niya si Emily na magsalita. Pagkatapos ay huminto si Emily at sinabi sa kanila na pagkatapos maitayo ang palasyo ng hari, mayroon silang ilang labis na paggawa. Ang kanilang supply ng kahoy ay matatag, at marami rin silang iba pang mapagkukunan. Hiniling niya sa kanila na magtayo ng bagong pasilidad. Pagkatapos ay tinanong niya si Takuto kung maaari nilang ipagpatuloy ang pagtatayo ng isa pang gusaling na pag-usapan nila sa nakaraang pulong. Nang pumayag si Takuto, sinabi ni Ato kay Emily na simulan ang pagtatayo ng klinika bilang susunod na hakbang. Naisip ni Takuto na titiyakin ng klinika ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan, at mababa ang gastos sa pagtatayo nito, kaya ito ang pinakamagandang opsyon sa kasalukuyan. Pagkatapos ay sinabi ni Emily sa kanila na ipapasa niya ito sa taong namamahala sa paggawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Ato na namamahala sa estado ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ay huminto muli si Emily at sinabi sa kanila na siya ang may pananagutan. At natuklasan ni Ato na kailangan ni Emily ng paggawa. Pagkatapos ay sinabi ni Emily sa kanila na ang kanilang lokal na koleksyon ng mga pagkain at mga materyales ay tumatakbo ng maayos, at sa tulong ng hari, naibigay nila ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na hindi nila ginawa. Ngunit dahil ito ay gumagamit ng mahiwagang enerhiya, ang balanse sa pagitan ng mga pag-import at pag-export sa aspetong ito ay hindi masyadong maganda. Pagkatapos ay naisip ni Ato na ang paggamit ng mahiwagang enerhiya para sa pang-emergency na produksyon ay napakamaginhawa. Gayunpaman, ito ay isang kinakailangang paggasta, kaya patuloy nilang gagamitin ito. Ngunit dapat nilang unahin ang mga gusali at pananaliksik na nagpapataas ng produksyon ng mahiwagang enerhiya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Emily sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay sinabi ni Ato na dahil napag-usapan nila ang tungkol sa mahiwagang enerhiya, dapat silang magpatuloy sa pagsasaliksik.
Pagkatapos ay sinabi ni Molter na natapos na nila ang pananaliksik sa mahika ng militar at si Molter lamang ang may kakayahang gumamit nito ngayon. Ngunit sa karagdagang pagsasanay, magagamit din ito ng kanyang mga nasasakupan. Naniniwala siya na ang pagpapakawala ng malakas na salamangka gamit ang mahiwagang lakas ng pagkasira na ibinigay ng Power Palace ay magiging mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang mga patakaran ng kanilang hari, nag-alinlangan siya na gagamitin nila ito ng husto. Pagkatapos ay kinumpirma ni Ato na ang mahika ng pagkasira ng militar ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit ito ay ganap na walang silbi sa mga panloob na gawain. Hiniling niya kay Molter na magpatuloy sa plano at magpatuloy sa 6 na pangunahing elemento sa Magic Tree. Walang gaanong punto sa pagsasaliksik sa anumang iba pang larangan ngayon. Pagkatapos ay naisip ni Takuto na ito ay magpapahilig sa kanila sa mahika, ngunit ang pagpapakadalubhasa sa isang partikular na larangan ay isang tradisyonal na pambansang diskarte. Pagkatapos ay lumipat si Ato sa estado ng hukbo. Pagkatapos ay tumigil si Gia at sinabi sa kanya na handa na siya para sa serbisyo. Sinabi niya sa kanila na nagdagdag siya ng 5 bagong mahabang paa na insekto sa kanilang puwersa at na sila ay nagtatrabaho sa pagmamanman sa mga kalapit at hindi kilalang mga lupain na nakapaligid sa kanila. Ngunit maliban sa lugar sa loob ng Cursed Lands, na siyang lugar sa likod ng lahat ng kagubatan, ito ay lahat ng kapatagan, at sila ay nakatutok sa pagpapanatili ng stealth, kaya hindi sila maaaring magsagawa ng matapang na exploration operations. Pagkatapos ay naisip ni Ato na ito ay mabuti. Sinabi niya kay Gia na nakatanggap si Takuto ng isang detalyadong ulat tungkol sa kanilang kapaligiran at isinasaalang-alang ang kanilang pangangailangan para sa palihim. Mangyaring bigyan ng patrol ang mga insektong may mahabang paa sa paligid ng kanilang perimeter. Pagkatapos ay tinanong ni Gia si Ato kung gusto niyang ilaan niya ang lahat ng mga insekto sa gawaing ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ato na sapat na upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanya na siya mismo ang nakakita nito, hindi ba? Naalala ni Gia noong pinatay ni Ato ang mga kabalyero at tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ato ang isang lihim kay Gia. Nagpa siya silang gumawa ng bagong bayani. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto na pinaplano niyang ipatawag ang reyna ng insekto na si Reyna Isla, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay nagtanong si Ato tungkol sa kanilang sitwasyon sa mga tuntunin ng mga materyales na kailangan upang magawa si Isla. Pagkatapos ay sinabi ni Molter kay Ato na siya ay magbibigay ng mga ulat tungkol dyan, at na sila ay nakakuha na ng sapat na kahoy at mga panestoles para doon at natapos na ang paglipat ng mga ito sa lugar ng ritual. Pagkatapos ay naisip ni Takuto na ang mahiwagang enerhiya na lamang ang natitira. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ato na natapos na nila ang pagpupulong. Tinanong niya si Takuto para sa kanyang opinyon sa pulong. Ngunit walang pagtutol si Takuto sa mga plano at nagawa nila ang kasunduan ng isang mahusay na trabaho. Pagkatapos ay bumalik si Takuto sa kanyang silid. Si Maria ay naglalakad sa likuran niya. Pagkatapos ay nabangga ni Maria si Takuto at nalaglag ang mga papel. Pagkatapos ay humakbang si Keria para kunin ang mga papel sa lupa. Ngunit pinunit nila ang isa sa mga papel. Ngunit sinabi sa kanila ni Takuto na ayos lang. Pagkatapos ay umupo ang hari sa kanyang trono. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Maria at tinanong siya kung siya ay isang masamang tao. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Takuto na siya ay isang taong hilig sa kasamaan. Pagkatapos ay tinanong ni Maria si Takuto, bakit hindi siya pumatay noon? Ngunit tinanong ng kausap si Maria, patayin kanino? Sumagot si Maria na patayin sila. Pagkatapos ay humakbang si Keria at humingi ng tawad kay Takuto. Ipinaliwanag niya ang bagay kay Takuto, na nagtatanong ang kanyang kapatid kung bakit ang kanilang dakilang hari ay nagpapakita ng awa sa mga batang tulad nila. Tapos nag-reply si Takuto, kasi inaalagaan mo ako, na kung saan sinabi ni Maria kina Keria at Takuto na si Maria ay nagalit dahil siya ay mabait sa kanila at hindi masama. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto sa kanila na may sasabihin siya sa kanila at hiniling na makinig silang mabuti. Sinabi niya sa kanila na ang isang mabuting tao ay pinapayagan lamang na gawin ang tama, hindi makapinsala sa iba at hindi rin maaaring magnakaw ng mga bagay mula sa iba. Ang pagpatay sa mga tao ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos ay tinanong niya sila, ano ang palagay ninyo tungkol sa isang masamang tao? Pagkatapos ay sinabi ni Maria na siya ay gumagawa ng masasamang gawain. At sinabi ni Keria na ang isang masamang tao ay gumagawa ng karumal-dumal na kalupitan. Ngunit sinabi sa kanila ni Takuto na mali sila at pinahihintulutan din siyang gumawa ng anuman. Maaari rin siyang gumawa ng masasamang bagay, at mabubuting bagay.
Ngunit ang mga masasamang tao ay makasarili at napakalaya at pinahihintulutang maniwala sa tingin nila ay tama at balewalain ang iniisip ng iba, habang sumusulong ng hindi lumilingon. Ito ang tunay na masamang tao at sa makatuwid ito ay ganap na normal para sa akin na maging mabait sa iyo. Pagkatapos ay naisip ni Keria na ito ay hindi patas. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Takuto, "Siyempre, dahil siya ay isang masamang tao sa huli." Tinanong ni Maria si Takuto, "Hindi ka ba mapaparusahan?" Ngunit sinabi sa kanila ni Takuto na kung papatayin niya ang mabuting tao na unang dumating upang parusahan siya ay hindi siya mapaparusahan. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung sila ay sadyang nabigo sa lahat ng mga oras na ito, hindi ba? Kinumpirma ng dalawang kapatid na babae ang kanyang sinabi. Sinabi ni Keria kay Takuto na dapat ay namatay na sila ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ay tinanong muli sila ni Takuto, "Natatakot ba kayo sa kamatayan?" At sinagot nila siya ng oo. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto sa kanyang sarili na hindi mapapatawad ng dalawang babaeng ito ang kanilang sarili, dahil nakaligtas sila sa kapinsalaan ng pagkamatay ng kanilang ina, at iyon ang dahilan kung bakit sila ay naghahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan. At naisip nila na kung magagalit sila sa kanya ay papatayin niya sila bilang parusa para dito. Pagkatapos ay nilapitan sila ni Takuto at sinabi sa kanila na may dahilan sila at ikaw ay nasa lugar na ito dahil may gumawa ng kailangan para mabuhay ka. Pagkatapos ay tinanong niya sila, "Kilala ba ninyo kung sino ang taong ito?" Pero pakiramdam ni Keria, napakasakit ng bagay na iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto ang mga babae kung ano ang sinabi sa kanila ng kanilang ina. Sinabi niya sa kanila na ang paggawa ng masama ay hindi palaging mali at tama rin ang ginawa ninyo ng iyong ina. Hiniling niya sa kanila na ipagmalaki ito at nabubuhay pa sila dahil mahal na mahal sila ng kanilang ina. Pagkatapos ay tinanong ni Keria si Takuto kung ano ang dapat nilang gawin. Nagsimulang manginig ang kamay ni Maria. Pagkatapos ay muli siyang lumapit sa kanila at hiniling na mamuhay silang muli. Sa ganitong paraan ay gagantimpalaan ang pagmamahal ng kanilang ina at upang maipagmalaki din niya sila. Hiniling niya sa kanila na tandaan ito na malaya na silang gumawa ng anuman, at huwag gumawa ng anuman sa paghahanap ng kapatawaran, basta't kumilos sila sa paraang nakalulugod sa kanilang ina at hindi na kailangang itago ang kanilang nararamdaman, na naging dahilan ng kanilang pag-iyak ng husto sa mga bisig ni Takuto. Pagkatapos ay dumating si Ato kay Takuto at nakikipag-usap. Ngunit nagulat siya sa presensya ng dalawang babaeng natutulog sa trono ni Takuto. Sinabi ni Takuto kay Ato na naging malapit na sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tinanong ni Ato si Takuto na ang bagay ay mahalaga at tinanong siya kung gusto niyang makipag-usap sa ibang lugar. Pagkatapos ay pumunta si Takuto sa kanya at ipinakita niya sa kanya ang mapa at sinabi sa kanya na ang Fornhaven ay isang neutral, multi-ethnic na bansa na pangunahing binubuo ng mga tao at beastmen, at ang pangalan ng lungsod ay Dragonton at na ito ay gumagamit ng parliamentary system na pinamamahalaan ng isang shaman na kilala bilang staff-bearers. Pagkatapos ay naisip ni Takuto na ang isang multi-ethnikong bansa ay magsasama ng maraming kultura at ideolohiya, kaya ang diplomasya nito ay dapat na nangangako. Bagamat ito ay medyo malayong lungsod, nagtataka siya kung bakit sila nagtayo ng lungsod sa ganoong lugar. Malaki ang gagastusin sa pagtiyak, pangangalakal at pamamahagi ng mga kalakal dito. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Takuto ang tungkol sa pagkakaroon ng isang minahan ng Dragon Pulse sa loob ng lungsod at na ito ay may kakayahang gumawa ng mahiwagang enerhiya. Kaya naisip niya na dapat nilang isecure ito hanggat maaari, dahil mukhang nasa alerto si Dragontan sa kasalukuyan, at namonitor nila sila mula sa malayo at nakumpirma na may mga pag-atake ng mga duwende at ghoul, at nahihirapan silang tumugon sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Takuto kung kukuha sila ng mga reinforcement mula sa orihinal na bansa. Ngunit sinabi sa kanya ni Ato na walang mga reinforcement sa mga lugar na nagawa nilang subaybayan, at ang lungsod ay matatagpuan sa isang medyo hiwalay na lupain, kaya maaaring hindi sila makapagpadala ng anumang mga reinforcement. Ngunit naisip ni Takuto na dahil inaatake sila, dapat mayroong mga refugee. Iminungkahi ni Ato na kung matanggap niya ang mga ito, maaari niyang dagdagan ang kanilang populasyon. Naisip ni Takuto na kung matutulungan nila sila, makikinabang sila sa Dragon Mine. Naisip ni Ato na ito na ang kanilang susunod na tungkulin. Pagkatapos ay iminungkahi ni Takuto na magpadala sila ng mga diplomat sa neutral na estado ng Fornhaven. Pagkatapos ay lumipat doon si Ato kasama ang isang grupo ng maitim na duwende. Nakita ng pinuno ng lungsod na hindi tao si Ato, at kinumpirma ito ni Ato sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito.
Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.